Isang nakakagimbal na aksidente ang nangyari na nagdulot ng pagkahulog ng kotse. Marahil ay uminom siya ng walang buhay, kaya sa buhay na ito ay nakaligtas siyang umakyat sa pampang ng ligtas. Biglang may isang babaeng shipper na mabilis na nagmaneho ng motor at bumangga ng diretsyo sa kanya, na siyang tunay na Gayunpaman, ang hindi inaasahang banggaan na iyon ay nakatulong sa kanya upang makatakas. Salamat din dito, napulot ng maswerteng shipper si Ling Viet, ang si, at naging kasintahan niya. Si Antam ay tunay na shipper na may masayahing personalidad. Nang umagang iyon, siya ay masayang kumakanta habang nagbibisikleta sa Biglang may isang marangyang itim na kotse na mabilis na dumaan at halos madisgrasya siya. Nagulat si Antam habang sinusundan ito ng tingin, hindi maiwasang bumulong ang walang pakialam na driver. Sa loob ng kotseng iyon ay si Ling Viet, ang sikat na si malamig at mahigpit ng New White Corporation. Handa siyang tanggihan ang regalo na walang sertipiko ng kalinisan. O hindi magdalawang isip na sisantehin ang empleyado dahil lang sa maliit na pagkakamali tulad ng ngunit napakaakit niya sa mga tao dahil sa kanyang gwapong itsura at perpektong katawan. Sa isang kapalaran, nang pumunta si Antam sa kumpanya, natuklasan niya ang pamilyar na plaka ng itim na kotse na dumaan sa kanya kanina lamang. Hindi niya inakala na magkakakilala sila ng nagkaharap sina Antam at Ling Viet sa elevator. Matapos marinig ang balita sa Zi, agad na naisip ng mayabang na si ang eksena kung saan silang dalawa. Sa isang iglap, nagulat siya ngunit napagtanto na ilusyon lamang iyon kahit na namumut. Pagkatapos nito, bumalik si Antam sa kanyang trabaho at ipinagpatuloy. Habang nagmamaneho si Ling Viet patungo sa pagbisita sa puntod ng kanyang ina, mabilis niyang pinihit ang manibela ng matalim upang takas. Sila ang mga kampo ni Ling Fuong, ang kanyang kapatid na magkaiba ng ina. Bumalik sa eksena kung saan si Ling Viet ay mabilis na nagpapabilis, ngunit sa kasamaang palad, iniiwasan niya ang isang bus na salubong at tuloy-tuloy na nahulog. Sa isang himalang paraan, nakaligtas pa rin siya. Sinubukang umakyat sa pampang ngunit hindi pa man nakakabawi nang biglang dumating si Antam sakay ng motor at natalsikan siya ng 2 metro at nawalan ng malay. Agad siyang dinala ng babaeng bida sa ospital para ma-emergent. Kagigising lang ni Ling Viet nang mapansin niyang ang mga sumusunod sa kanya kanina ay hinintay siya sa Walang magawa, hinila niya ang kamay ng dalaga upang takpan ang kanyang mukha. Sa malas, aksidenteng natulak ng nurse si Antam kaya nagkadikit ang kanilang mga labi sa gitna ng matinding gulat. Ang kawawang Ling Viet ay hindi pa nakapagpaliwanag ng makatanggap ng isang malakas na naging dahilan upang muli siyang mawalan ng. Sa lugar ng insidente, sinisikap pa rin ng pulis na hanapin ang Walang nakakaalam na nakaligtas si Ling Viet at nakarating sa pampang. Sina Ling Fuong at Ling Fin ay tumakbo pa uwi upang si Ling Fuong, ang panganay, ay lubos na nainggit sa talino ng bida. Habang si Ling Fin naman ang bunso sa pamilya. Sa labas ay mukhang mabait ngunit isang tigre sa loob. Nang malaman ng kanilang ama na ang ikatlong anak ay naaksidente, agad siyang inatake sa puso. Ang trahedya ni Ling Viet ay nagdulot ng saya kay Go Nguyen Ryu, ang tunay na ama ni Antam. Mayroon na siyang ibang asawa at isa pang anak na babae na si Go Hing Hai. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala para sa kanyang dating nobyo na nawawala. Sa kabilang banda, si Go Ryu ay labis na nasasabik na samantalahin ang pagkakataon upang sa merkado ng e-commerce. Matapos magising, hiniram ni Ling Viet ang telepono upang nanginginig si Antam habang humihingi ng tawad dahil hindi niya biglang napagtanto niya na nawala ang kanyang alaala at hindi niya alam kung sino siya. Sa pagtatanong sa doktor, nalaman ni Antam na si Ling Viet ay may bahagyang brain injury at amnesia. Pansamantala, naalala niya ang sampal kanina at labis siyang nagsisi. Dahil sa guilt, lumabas ang bida upang bayaran ang ospital. Ngunit sapat lamang ang pera para sa check. Nang bumalik, nakita niyang nagsulat si Ling Viet ng mamahaling kasunduan sa walang natirang pera. Napilitan siyang magsulat ng utang ayon sa hiling nito at iwi siya upang alagaan. Lumipat ang eksena kay Ling Viet na nakaupo sa isang pedicab na pinapatakbo ng bigas patungo sa tirahan ni Antam. Para madaling tawagan, binigyan niya ng bagong pangalan ang si na si. Sa pagtingin sa hagdan, natakot siya na baka matapilok silang dalawa. Gayunpaman, nang makarating, nagulat si Ling Viet sa mainit na kapaligiran ng maliit, maganda at malinis na bahay. Natuklasan niya na si Antam ay mahilig sa sining, lalo na sa pagpipinta. Ang mga mata ng bida ay agad na nahatak sa larawan sa mesa. Matapos mag-usap, napagkasunduan na matutulog siya sa sofa. Sa pagtingin sa kisame, naisip niya ang pagkabagsak ng ventilador. Na maaaring dumagan sa kanya, ay agad siyang humiling na palitan ang pwesto. Sa isip ni Antam, naisip niyang malas talaga siya na makilala ang isang kakaibang tao tulad niya. Habang nag-uusap, nagbigay si Ling Viet ng maraming komplikadong hiling na nainis si Antam. Kinaumagahan, natuklasan ng bida na umalis na siya ng maaga para magtrabaho. Natuwa ang Siki nang makitang maayos na inihanda ni Antam ang kanyang mga hiling. Samantala, si Antam ay patuloy na nahihirapan dahil sa mga gulo na dulot. Pag-uwi ng galit, maingat niyang kinakalkula ang bawas sa utang. Marahil dahil sa awa, tahimik na pumasok si Ling Viet sa banyo. Hindi nagtagal, narinig ang 7 sigaw mula roon. Agad dumakbo si Antam at nakita siyang nakatayo sa bathtub na natatakot. Itinuro ang ipis sa sahig. Hindi niya napigilan ang tawa kaya nainis si Ling Viet. Pinilit siyang maglista ng mga sakit na dala ng insekto. Dahil sa matinding reaksyon, sumang-ayon siyang bumili ng pamatay insekto kinabukasan. Hindi rin nakalimutan na takutin siya na maaaring umakyat ito sa kanya anumang oras. Kinaumagahan, hindi napigilan ni Antam ang matawa nang makita si Ling Viet na may gusot na buhok. Kaya naman nagpasya siyang pumunta sa supermarket upang bumili ng pamatay insekto tulad ng gusto ni Antam ang mura para makatipid ngunit tutol si Ling Viet. Matapos mag-away, napagkasunduan nilang bilhin ang parehong uri para ikumpara. Nang makita ni Antam na natatakot si Ling Viet sa ipis, bilang ganti, niloko siya nito sa pamamagitan ng paglalagay ng ipis sa wallpaper ng telepono. Dahil sa gulat, nainis siya at sinabihan si Ling Viet na huwag nang magdagdag ng gulo dahil pagod na siya. Ang misteryosong pagkawala ni Ling Viet ay nagdulot ng krisis sa New White at sa buong korporasyon. Natuklasan ni Ling Viet ang kaguluhang ito nang makita ang balita sa Zi. Habang pauwi, nakita ni Antam ang isang poster ng nawawalang aso sa gilid ng daan, na nagbigay sa kanya ng ideya na gamitin ang larawan ni Ling Viet para sa anunsyo. Nang malaman ito, kinuha ni Ling Viet ang telepono at binura ang mga larawang. Kakakuha lang niya ng walang pag-aalinlan. Sa kasamaang palad, aksidenteng nagkadikit muli ang kanilang. Kaya naisip ni Ling Viet na tanungin siya kung gusto niya ba ito. Nagdulot ito ng kalituhan kay Antam at umalis siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung mabuting tao ba siya.
dahil sa takot na mapahamak habang nagsasama. Mabilis na sinabi ni Ling Viet ang ilang matatamis na salit na nagpaisip kay Antam na baka may nararamdaman nga siya para sa kanya. Kasabay nito, iminungkahi rin niyang umalis na siya rito dahil hindi maginhawa ang Sa ganitong sitwasyon ay talagang sa tamang sandali, biglang nawala ng kuryente, kaya natakot si Antam at nagkanda-ugaga sa pagbukas. Akala ni Ling Viet ay sobrang mahirap siya, kaya hindi makabayad ng kuryente. Ngunit sinagot siya ni Antam dahil ito ay nakaschedule na pagkawala ng kuryente. Biglang tumingin si Ling Viet sa kamay niya at sinabing pangit ang pulseras na suot ni Antam. Ngunit agad siyang sinigawan ng husto dahil iyon ang pulseras na bigay ng kanyang kuya noong bata pa siya. Pagkatapos nito, nagsimula silang magkwentuhan. Ibinahagi ni Antam ang tungkol sa kanyang kuya na matagal nang wala, habang si Ling Viet nagkwento rin ng kaunti tungkol sa hindi masyadong magandang alaala noong kabataan. Dahan-dahan nilang napagtanto na marami silang pagkakapareho at naging mas magkaintindihan. Sa huli, natulog si Antam sa kama habang naiwan siyang nakaupo ng walang Totoong may tamang oras at lugar, ngunit hindi nagtugma. Sa puting villa pagkatapos ng shareholders meeting, naalala ng ama ni Ling Viet ng kanyang anak na binubuli at nagtanong kung katulad ba ito ng dati. Pagkatapos ng nangyari kagabi, naging mas maayos ang relasyon ng dalawa. Kinaumagahan, pagkatapos maglinis ng sarili si Antam, tumawag ang matalik niyang kaibigan na nagsabi. Gusto nitong pumunta sa bahay niya. Ang kanyang nalilitong mukha at pagtatakip-takip ay hindi napigilan ni Ling Viet, kaya natawa siya at biniruan para makabayad ng utang sa SCE na kanyang tinutuluyan sa bahay. Na araw-araw ay masigasig na ginagawa ni Antam. Sa kasamaang palad, habang naghahatid, nakita ng babaeng bida ang kapatid na magkaiba ng ina. Walang tigil nila siyang tinutuya at hinamak na anak ampunan, kaya labis siyang nagalit. Kahit tinulungan siya ni Hing, hindi na maayos ang sitwasyon, sobrang galit pa rin si Antam at diretso niyang binuhusan ng tubig ang mukha ng kapatid. Samantala sa bahay, sinira ni Ling Viet ang gripo kaya umapaw ang tubig sa paligid. Sa pagkakita ng ganitong eksena, naalala ng bida ang pagkalunod niya noong bata pa, kaya sobrang natakot siya. Pag-uwi ni Antam at nakita ang basa ang buong kwarto, labis siyang nagalit. Napansin niyang nakaupo si Ling Viet na nanginginig sa sofa. Upang pakikalmahan si Ling Viet, sinuotan niya ito ng earphones. Sa sandaling iyon, parang may kuryenteng dumaan sa pagitan nila na nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba sa puso ng si. Mula sa sandaling iyon, naniwala si Ling Viet na nagbago na ang relasyon nila. Ngunit napansin ni Antam na medyo kakaiba ang kilos ni Ling Viet kamakailan. Kaya pumunta siya sa doktor upang itanong kung may problema ba siya. Pagkatapos ng mga nangyari, lalong naging matulungin ang bida at palaging naghahanap ng paraan. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Antam na ipakita ito dahil sobrang independente niya. Kahit nang maglakad sila, mabilis niyang nahuli ang bolang naligaw nang hindi humihingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos, nang bumili sila ng gamit at naabutan ng ulan, nabasa silang pareho tulad ng mga dag. Dahil gusto ni Ling Viet na mapalapit kay Antam, gumawa siya ng dahilan para maliguan siya nito. Hindi alam kung sinadya o hindi, habang kumakapit sa balikat para tumayo. Nahulog silang dalawa sa bathtub. Isang tao ang maliligo pero dalawa ang nabasa, kaya naging sobrang romantiko ang atmosphere. Dahil dito, nahiya sina Ling Viet at Antam hanggang sa namula ang kanilang mga mukha. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na sila makatinginan. Ang kahihiyan ay nagdulot ng hindi na natural na pakiramdam tuwing magkasabay silang Sinadya ni Ling Viet na asarin siya na hindi magaling ang serbisyo niya at sobrang pangit pa. Hindi nagpatalo si Antam at agad sumagot na mataba at puno ng taba ang katawan niya. Pagkatapos ay tumalikod at nang ilagay ni Ling Viet ang kamay sa kanyang dibdib, naramdaman niyang tumitibok at nagtanong sa sarili kung nahulog na ba siya sa pag-ibig. Habang binubuksan ni Antam ang isang comics, nagulat siya nang mapansin na ang kanyang kwento ay mas malungkot. Pinuna pa ng mga mambabasa na boring at walang lasa ang story. Hindi matanggap ang mga kritika, nagpasya siyang iguhit muli ang eksena sa bathtub kanina para i-post. Hindi inaasahan na maganda at buhay na buhay ang kanyang drawing kaya nagpasya siyang magsulat batay sa kasalukuyang buhay nila. Natuklasan ni Ling Viet ang nilalaman at sinabihan siya na namimiss niya siya, kaya isinama pa sa kwento, dahilan para mahiya at magmala si Antam. Ngayong gabi, inimbitahan ng direktor ng kumpanya ang buong team ng babaeng bida na kumain na may balak na maging malapit pa. Pagkatapos ng hapunan, siyang nag-alok na hintayin si Antam pa. Walang magawa kundi tanggapin ito ng magulo ang isip. Pagdating doon, inamin ng boss ang nararamdaman kasabay ng malaking baukwet ng bulak. Upang tanggihan, naghanap si Antam ng dahilan na may boyfriend na siya sa ibang bansa. Ang nakakalitong sitwasyong ito ay nakita ni Ling Viet mula sa itaas. Nang makita niyang yakap-yakap ni Antam ang bulaklak mula sa ibang lalaki pa uwi, medyo nainis siya. Ang dominante na si Yu ay lihim na nagselos. Nag-isip siya ng maraming dahilan para hikayatin siyang itapon ang bulaklak sa basura. Kakatanggap lang ng sahod ni Antam kaya masaya na masaya siya. Nagpasya siyang bilhin agad ang wheelchair na hiniling ni Ling Viet dati. Pag-uwi, excited niyang ipinakita ito at itinulak siya sa paligid ng bahay. Sa gabi habang kumakain, napansin ni Ling Viet na may dinadala siyang lungkot. Upang pasayahin siya, ginawa niya ang lahat ng biro pero blanko lang ang tingin niya. Hindi sumuko si Ling Viet at nag-imbento ng kwento na nanalo siya ng 2 tiket sa scene at inaya. Tumanggi ang babaeng bida, pero sinabi niyang alas 8 bukas ng gabi. Hindi siya dumating ang araw ng usapan, excited siyang pumunta sa sinehan at bumili na ng orange juice. Sayang lang, kailangan ni Antam mag-overtime hanggang gabi kaya natapos ang pelikula nang wala pa siya. Matapos maglinis ng mabilis, tumakbo siya sa sinehan at nakita pa rin si Ling Viet doon. Bilang ganti sa kanyang pagsisikap na maghintay, bumili siya ng bagong tiket para sa kanilang dalawa upang manood ng Habang pinapanood ang pelikula, palihim niyang tinitingnan si Antam at nang makita ang ngiti niya, ang puso ng sisi ay parang tumigil sa isang tibok ng kinaumagahan ng magising si Antam. Wala na si Ling Viet kaya naisip niyang umalis na ito. Buong araw na iyon, hindi siya makapag-concentrate sa trabaho at palaging balisa. Magulo ang isip niya dahil sa pag-aalala kay Ling Viet. Samantala, nasa ospital si Ling Viet upang humingi ng tulong sa isang matandang kaibigan. Lihim na nagpad na test si Ling Viet sa pagitan ni Antam at ng kanyang ama na si Ling Tayan. Ang dahilan ay natuklasan niyang ang ina ni Antam ang hinintay ng kanyang ama ng matagal. At kasama rin siya sa testamento ng pamilya. Sa totoo lang, hindi nawala ng alaala si Ling Viet tulad ng nagpanggap lang siya upang malaman kung sino ang nasa likod ng pananakit sa kanya. Matagal na niyang nilapitan si Antam dahil gusto niyang makuha ang impormasyon tungkol sa ina nito. Kasama ang 5% na shares na pag-aari ng tumawag si Ling Viet sa kanyang personal na sekretarya at nalaman na si Ling Fuong ang nasa likod ng lahat, kaya silang dalawa pagkatapos ay gumawa sila ng detalyadong plano, hinintay lang na Paglabas, nakita ni Ling Viet si Antam na tumatakbo sa iba't ibang lugar. Na hinintay siya, na labis niyang ikinagalaw ng puso.
Naisip noon ng Siki na kapag natapos na ang pakikipaglapit kay Antam, aalis na siya. Ang imahe ni Antam ay lubos nang sumakop sa kanyang isipan. Nang makita niyang pagod na siya, saka lang siya nagsalita. Sinermonan siya ni Antam dahil bigla siyang nawala ng walang paalam, kaya kailangan niyang hanapin. Buong araw, nagdahilan si Ling Viet na wala siyang telepono. Kaya hindi siya makakontak kay Antam. Sa sandaling iyon, aksidenteng natulak si Antam ng isang kaya napunta siya ng mahigpit sa mga bisig ni Ling Viet. Ang insidenteng ito ay nagpabilis ng tibok ng kanilang mga habang namumula si Antam sa hiya, biniruan siya ng bida. Kaya gusto na sanang sipain ni Antam ang mukha niya. Sa gabi, habang kumuha ng tubig si Antam, biglang lumitaw si Ling Viet. Kaya napasigaw si Antam sa gulat. Patuloy nilang inasar ang isa't isa hanggang sa napagtanto ng Siki sa sandaling ito. Pagkatapos ng maraming araw na magkasama, opisyal na siyang nahulog sa kahit palaging nagpapakita ng galit kapag inaasar siya, sa loob-loob. Mas masaya si Antam kaysa dati. Magkasabay silang nagtawanan, hinawakan pa ni Ling Viet ang pisngi niya sa sobrang saya. Bumalik sa kwarto, iginuhit ni Antam ang matamis na sandaling nangyari. Tumitibok ang puso niya sa bawat galaw ng lapis. Habang abala siya sa pagsusulat, biglang nawala ng kuryente, nawala ang lahat ng guhit. Kaya labis siyang nalungkot. Samantala, ang kapatid na magkaiba ng ina ay masayang kasama ang hindi malinaw na kasintahan. Si Ling Fen, ang madrasta ni Antam na puno ng kalkulasyon. Sinamantala ang pagkakataon upang ipares ang kanyang anak, kahit alam niyang si Hing ang may gusto kay Ling Viet. Malayo sa kapatid, ang babaeng bida ay abala araw-araw sa maraming trabaho ng sabay-sabay. Ngayong gabi, hinatid siya ng direktor at gumawa ng dahilan. Kahit ayaw ni Antam, direkta siyang tumanggi. Hinintay ni Ling Viet hanggang gabi pero hindi pa rin dumating ang bida, kaya naramdaman nang makauwi siya, gabi na, tahimik at walang tao ang paligid. Medyo natakot siya at paulit-ulit na lumilingon sa likod, dahil pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. Sa tamang sandali, lumitaw ang Siki at nawala ang lahat ng takot. Nang makita ito, naging masaya siya ulit at inaya siyang kumuha ng mga gamit kasama niya. Pagdating sa bahay, binigyan niya si Ling Viet ng bagong telepono para madaling habang nagbibiruan, biglang kumulo ang tiyan ni Antam. Kaya namula siya sa hiya. Ang sitwasyon nila ngayon ay sobrang mahirap kaya noon lang ang kaya nilang kainin para mabuhay. Nang makita ito, nagmalaki si Ling Viet at gumawa ng sobrang sarap na sinangag para painumin siya. Walang pag-aalinlangan, nilinis ni Antam ang napakalaking kaldero ng sinangag. Nagulat siya dahil hindi niya inakalang kaya ng dominante na na magluto ng ganito kahusay. Gayunpaman, ang galing sa kusina ay hindi nakatulong para mabawasan ang kanyang pagka-awkward. Mabilis siyang nakatanggap ng pera mula sa doktor na Difi 300,000. Ginamit ni Ling Viet ang pera para bilhan si Antam ng bagong computer, kasama ng maraming gamit sa bahay. Ang natirang pera ay ibinigay rin ng bida kay Antam para sa gastusin sa bahay. Kahit kailangan pa rin maging mahina sa babae. Nang magtanong siya kung saan niya nakuha ang ganoong kalaking pera. Niloko lang ni Ling Viet ang sagot para makalusot. Masaya si Antam at nangako na mula ngayon, susunod siya sa kanya ng mahinhin. Pagkatapos ng insidente sa bastos na direktor, nagsimulang mag-usap-usap ang buong kumpanya tungkol kay na nakikipagrelasyon ng walang habas, kaya unti-unti siyang iniiwas. Sa huli, nagpasya silang pumunta sa bahay niya kahit tumanggi siya. Pagdating doon, nagulat si Antam nang makitang inihanda na ni Tiu 8 ang isang handaan. Sina Ling Viet at Du Min ay patuloy na ng asar sa harap ng lahat. Kaya naging awkward ang lahat. Para maging mas mapagbigay, binigyan pa ng Siki ang bawat isa ng isang bote ng pabango bilang labis siyang natuwa nang matulungan si Antam na mabawi ang tiwala ng mga kasamahan. Kasabay ng pagpapahiya sa direktor na iyon. Kahit nainis sa sobrang gastusin ng handaan, nagkaayos pa rin sina Antam at Ling Viet. Pagkatapos, nagpatuloy silang magdrawing ng kwento sa computer. Isang magandang araw, nagulat ang bida nang makitang may sumusubok buksan ang pinto ng bahay. Para makapasok, at nang makapasok ang estranghero, agad siyang hinuli ni Ling Viet. Agad na nataranta si Antam pabalik sa bahay at natuklasang si Dudu ay nakatali sa upuan. Lumabas na si Dudu ang matalik na kaibigan ni Antam na kakapalayas lang sa bahay, kaya humingi ng tuloy. Kahit ayaw ni Ling Viet, napilitan siyang pumayat. Pagkatapos, galit niyang hiniling kay Antam na paliguan siya. Si Dudu na nasa labas ay nag-imagine na kung ano-ano at nag-alalang kumatok at sumugod papasok, na nagdulot ng nakakagulat at nakakahiyang sandali para sa tatlo. Kaya naman si Dudu ay nahirapan sa pag-iisip kung paano makakaiwas. Sa blind date na inayos ng pamilya, hiniling niya kay Ling Viet na magpanggap na boyfriend niya para harapin ito at agad siyang pumayat. Matapos ang matagumpay na plano, sabay-sabay silang kumain at nagkwentuhan ng masaya. Lasing na lasing si Antam, kaya kinailangan siyang buhatin ni Ling Viet pauwi. Sa kalasingan, paulit-ulit niyang sinabing sa kanya si Ling Viet na ikinagulat ng dalawa. Kinaumagahan ng magising, napansin niyang wala na si Dudu. Tumingin sa orasan, pasado 11:00 na, kaya nagmadali siyang mag-ayos para pumasok. Nang makita siya ni Ling Viet, tinawag niya ito para mag-almusal at sinabing hindi na kailangang pumasok dahil ipinaalam na niya ang leave niya para sa araw na iyon. Ngayong gabi, habang nag-overtime si Antam hanggang hating gabi, biglang lumitaw ang direktor. Lasing na lasing, nang makita ang bida, agad siyang sinunggaban at idiniin sa pader. Kaya labis siyang natakot. Sa reflex, sinampal ni Antam ang direktor ng malakas at tumakbo sa bodega. Mabilis niyang nilock ang pinto. Sa labas, parang hayop na galit ang direktor na hinampas. Ang mga sunod-sunod na tunog ay parang torture sa isip. Ang takot sa kanya ay nagbalik ng masakit na alaala mula sa kabataan. Isang madilim na gabi, ang ina ni Antam ay tumalon pababa ng walang paalam. Naiwan si Antam na mag-isa at tahimik na hinintay ang buhay. Gusto niyang pakikalmahan ang sarili para makatakas sa mapanganib na lugar na ito, pero hindi niya kaya. Bago mawala ng malay si Antam, matagumpay na nasira ng direktor ang pinto at sumugod papasok. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandaling iyon, biglang lumitaw si Ling Viet mula sa kung binugbog niya ang direktor hanggang sa mawalan ito ng malay, at nailigtas ang bida sa Naabutan lang ni Antam ang malabong imahe ni Ling Viet, kasabay ng kanyang mga sigaw na puno ng pag-aalala. Dahan-dahang minulat ni Antam ang mga mata at huminga ng maluwag nang mapagtanto niyang ligtas na siya sa pamilyar na bahay. Nang makita ito, agad siyang pinalmahan ni Ling Viet at sinabing hindi niya palalampasin ang masamang Umiti siya, nagpasalamat at pinayuhan siyang huwag magmalabi sa kilos.
Kinaumagahan, tulad ng dati, pumunta si Antam sa trabaho. Ngunit kakaiba, sunod-sunod na lumapit ang mga kasama at binigyan pa siya ng mga regalo, kaya hindi siya Sa sandaling iyon, si Dumin na may mukhang puno ng galit ay nang gamit para umalis sa kumpanya dahil natanggal na siya sa trabaho. Gumulo ang buong opisina, walang nakakaalam kung sino ang may ganit na matanggal ang walang hiyang direktor na iyon. Umuwi si Antam na may dalang maraming regalo, kaya napatawa ng bahagya si Ling Viet. Walang malay siyang ikinuwento kay Ling Viet ang kakaibang ugali ng mga kasamahan ng hindi alam, na siya ang nasa likod ng lahat. Lihim niyang pinaghinalaan na baka gusto siya ng mataas na boss. Kaya hindi napigilan ni Ling Viet ang mata. Sino bang mag-aakalang ang malaking boss na iyon ay walang iba kundi ang sihi sa harap niya? Para protektahan ang cute na babaeng ito, noong gabing nangyari ang insidente. Agad niyang binili ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Antam. Kinaumagahan, natapilok si Antam at nadapa kay Ling Viet, nagkadikit ang kanilang mga labi, kaya pareho silang nahiya. Pagkatapos ng romantikong sandaling iyon, napahiya si Antam kaya mabilis siyang tumakbo sa kwarto, iniwan. Si Ling Viet na nakaupo ng kahit sinubukan niyang pakikalmahan, hindi nawala sa isip niya ang imahe ng bida. Para mawala ang awkwardness, kinuha niya ang isang ice cream at ibinigay kay Ling. Umaasang magiging mas komportable silang dalawa. Samantala, si Dumin pagkatapos matanggal ay nahirapan maghanap ng trabaho. Biglang huminto ang isang marangyang itim na kotse sa tabi niya. Ang nasa loob ay nag-alok ng pakikipagtulungan sa kanya. Wala pang nakakaalam kung anong mga hamon ang naghihintay kina Antam at Ling Viet. Mahigit isang linggo pagkatapos, habang naglalakad si Antam sa daan, biglang lumitaw si Dumin at hinadlangan siya. Sa bahay, hinintay siya ni Ling Viet ng matagal pero hindi siya dumating, kaya unti-unting, gayunpaman dahil sa mahalagang trabaho, hindi siya agad makakaali. Biglang dumating ang kanyang sekretarya sa pintuan ng bahay, upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon sa kumpanya. Sa daan pabalik sa kumpanya, sa wakas ay hindi na napigilan ni Ling Viet ang pag-aalala. Nagpasya siyang itabi muna ang trabaho para hanapin si Antam. Nang makarating sa park malapit sa bahay, nakita ng bida ang susi ni Antam na nahulog sa daan. Isang oras bago yon, si Dumin na naniniwalang si Antam ang dahilan ng kanyang kasalukuyang sitwasyon ay lihim siyang binigyan ng pampatulog at dinala. Sa kabutihang palad, dumating si Ling Viet sa tamang oras, sumugod para ilig. Galit na galit siyang sunod-sunod na sinuntok si Dumin habang gumising si Antam at walang tigil na nag-alala at nagtanong tungkol sa kalagayan. Aalis na sana sila nang biglang magising si Dumin. Kinuha niya ang isang pamalo at malakas na hinampas si Ling Viet, kaya naging matindi ang labanan nila. Biglang lumala ang sitwasyon ng itinuon ni Dumin ang atake sa nasugatang paa ni Ling Viet. Kaya napakasakit niyang hindi na makatayo ng matatag. Sa mapanganib na sandali, akmang aatakihin ni Dumin siya. Pero ginamit ni Ling Viet ang natitirang lakas para pigilan at patumbahin siya. Nang dumating ang sekretarya, saka siya nawala ng malay, kaya labis na nag-alala ang dalawang babae. Si Antam ay umiiyak ng mahaba, naawa sa kanya, kaya pinakalmahan siya ng sekretarya ng mahinahon. Pagdating sa bahay, unti-unting nagising si Ling Viet. Nang makita ito, mabilis na umalis ang sekretarya para bigyan sila ng pribadong oras. Ang eksena ni Antam at Ling Viet ay puno na ng tamis. Tinitigan nila ang isa't isa, naawa sa mga sugat ng bawat isa. Nangako si Ling Viet na hindi na niya hahayaang mapahamak pa si Antam. Para patunayan ang pangako, dahan-dahan niyang idinikit ang noo sa kanya, lumikha ng mainit na sandali. Sa Go Corporation, umaasa si Go Hin Hai ng suporta mula sa ama para sa bagong investment, pero nabigo siya sa malamig na pagtanggi. Samantala, sa kumpanya ni Ling Viet, si Ngalap, nag-uulat sa kanya tungkol sa insidente kay Dumin, at nalaman na may nagtatagong puwersa sa likod niya na ng udyo. Kaya lalong napuot si Dumin kina Antam at Ling Viet. Para madaling makipag-usap, nagpa siya ang sihi na makipagkita ng pribado sa sekretarya. Sa daan patungo sa meeting point, nakita niya ang isang tindahan ng bulaklak at naisipang bilhan si Antam. Sa sandaling iyon, napansin niyang sinusundan na si Ngalap, kaya binago niya ang lugar ng pagkikita. Nakita ito ni Antam nang hindi sinasadya, kaya nagtaka siya at nagpa siya siyang sundan siya. Pero nang makarating sa hotel, pinigilan siya ng gwardiya at hindi makapasok. Habang nalilito kung ano ang gagawin, nakita niyang dumaan si Ngalap. Kaya mabilis siyang pumunta sa reception, nagpanggap bilang si Ngalap para magtanong ng import. Nalaman niyang nagkita sila roon, kasama ang imahe ng sexy na damit na suot ni Ngalap. Dati pa, medyo nalungkot at nag-isip si Antam. Pag-uwi sa bahay, hindi niya maiwasang isipin ang nangyari. Nalungkot at nadismaya siya dahil pinaghihinalaan niya ang mailihim na relasyon ang dalawa. Sa hotel, detalyadong nag-uulat si Ngalap kay Ling Viet at pinayuhan siyang bumalik agad sa kumpanya, hindi pa gustong malaman ni Antam ang lahat. Kaya nag-text lang siya ng paliwanag at nangakong babalikan siya. Matapos maayos ang lahat, hindi niya alam kung gaano kalungkot si Antam. Ang text na iyon para kay Antam ay parang kumpirmasyon na totoo ang relasyon ni Ling Viet at ng sekretarya. Sa New White Company, nagaganap ang shareholders meeting ng Ling Corporation para pumili ng bagong C. Nang malapit nang maupo si Ling Fuong, biglang dumating si Ling Viet. Kaya nagulat ang lahat. Sunod-sunod niyang itinuro ang mga pagkakamali at sinabing, hindi sapat ang kakayahan ni Ling Fuong para sa posisyong ito. Bilang resulta, binawi ang upuan ng C, kaya galit na galit si Ling Fuong. Pagkatapos ng meeting, nagmadali si Ling Tayan na kumustahin ang Sa isang video, natuklasan na may sadyang nagdulot ng aksidente kay Ling Viet. Galit na galit ang ama at nagpa siya na i-freeze ang lahat ng kapangyarihan ng panganib. Nang umalis ang ama, galit na hinamak ni Ling Fuong si Ling Viet. Lumapit siya at hinawakan ng mahigpit ang paa ni Ling Viet para tingnan kung totoong nasugatan. Nang makita ang kanyang kumpiyansa, ginamit ni Ling Fuong si Antam para i-blackmail siya. Akala niya matapos maayos ang lahat, babalik siya kay Antam para ituloy ang kanilang kwento. Pero dahil sa banta ni Ling Fuong, nagpa siya siyang tahimik na protektahan si Antam. Mula sa malayo, ang babaeng bida, mula nang umalis si Ling Viet, ay malungkot at hindi mapakali. Ang imahe sa hotel noong araw na iyon ay paulit-ulit na bumabalik kaya hindi makapag-focus si Antam. Nang umabot sa sukdulan ang lahat ng hinanakit, bigla siyang umiyak ng malakas nang may magtanong tungkol. Ang mga alaala at magagandang sandali kasama niya ay sunod-sunod na bumalik, parang isang palaso na tumago sa kanyang puso. Sa sakit at kawalan ng magawa, sinabi niya sa matalik na kaibigan na talagang iniwan na siya. Samantala, namimiss din siya ng gusto ni Ling Viet. Tinitigan niya ang larawan nilang dalawa sa telepono at hindi maiwasang ngumiti.
Kahit hindi nakasama si Antam, labis pa rin ang pag-aalaga niya sa kanyang minamahal. Pinahusay ni Ling Viet ang mga patakaran sa kumpanya ng delivery para kay Antam. Magkaroon ng mas magandang benefit. Hindi na kailangang magtrabaho si Antam hanggang gabi, at pagkatapos ng shift ay may isasakyang maghahatid sa kanya. Sa sobrang talino ni Ling Viet, lihim niyang ipinalagay ang mga ilaw sa mga daanan at hagdan kahit alam niyang magagalit si Antam at baka Pero para sa kaligtasan ni Antam, tinanggap niya ito. Si Go Hing-hee ay palaging nag-aalala kay Ling Viet. Parang tumigil ang puso niya nang aksidenteng makita ang kot noong isang araw habang nagtatrabaho si Antam biglang. Dumating ang kanyang kuya na matagal nang nawala. Dahan-dahang hinawakan ni Ansin ang kamay para aliwin ang kapatid nang malaman ang hirap ng ang pagmamahal at init mula kay Ansin ay nagpaiyak kay Antam sa tindi ng damdamin. Talagang masaya si Antam na bumalik ang tanging kamag-anak niya. Sinabi niya kay Ansin na kahit hindi sila magkapatid sa dugo para sa kanya. Matagal nang naging pamilya si Ansin. Excited na ikinuwento ni Antam ang tungkol sa pulseras. Hinikayat siya ni Ansin na ituloy ang hilig sa pagsusulat ng kwento. Tulad ng yumaong ina niya dahil nasa likod niya siya bilang suporta. Ang malapit na eksena ng dalawa ay naiulat kay Ling Viet. Dahil hindi niya kilala si Ansin, biglang nagselos ang Sihi hanggang sa gumamit si Ling Viet ng peking account bilang fan ni Antam. Upang hikayatin at pasalihin ang kwento niya sa exhibit. Hindi inaasahan na mahuli siya ni ACTU at asarin siya. Kahit wala na si Ling Viet sa tabi ni Antam ngayon. Wala ni isang segundo na hindi siya naalala ni Antam. Biglang may bus na mabilis na dumaan at nabasa siya ng tubig. Mula sa malayo, may batang tumakbo papunta sa kanya. Binigyan siya ng payong. Lumabas na si Ling Viet ang may pakana nito, ganoon pa rin siya. Lihim na pinapanood ang bawat galaw ni Antam mula sa malayo. Pumunta si Antam sa interview para sa comic exhibit. Mainit ang pagtanggap ng organizers, kaya medyo nagulat siya. Kinabahan siya nang mapansin na nakalimutan niya ang kanyang produkto. Pero hindi siya sinisi ng organizers para magtrabaho ng opisyal. Ang lahat ay naging maayos dahil naayos na ni Ling Viet dati pa. Lumipat sa villa ng Go family kung saan bumalik si Ansin pagkatapos ng maraming taon. Galit si Gong Nguyen Trio nang makitang bumisita agad si Ansin kay Antam. Pinagtanggol siya ni Ingress Go at inanyayahan si Antam sa birthday party. Kahit ayaw, pumayag pa rin si Antam. Nang dumating siya sa puting dress, pinag-usapan ng lahat. Hindi nagpaliwanag si Gong Nguyen Trio, itinuring niya itong kahihiyan. Dahil si Antam ang bunga ng illicit affair ng kanyang asawa at ni Ling Tayen. Sa party, napansin ng magkapatid na Ling na hawak ni Antam ang shares na hinintay ni Ling. Abala ang bida sa paparating na laban, patuloy niyang sinisiyasat si Ansin. At nagsiselos sa kanya. Tio na nag-alala ang bida at nagpa siyang dumalo sa party, bahagyang dahil. Natatakot din siyang mapahamak si Antam dahil naroon din si Ling Fuong. Hindi nakakagulat, habang nagaganap ang party, sinubukan ni Ling kaya nainis siya at binulyawan ito. Nang dumating si Ling Viet, hindi niya inalis. Sa pagtingin sa kanya ngayon, alam niyang wala na ang Q8 niya at ang ACC ng New White ang kapalit. Sinamantala ni Ling Fuong ang sitwasyon, kaya lalo siyang nalungkot. Viet at Hing-hee para ayain si Ling Viet na sumayaw. Ang pagsayaw kasama ang hindi gusto ng puso ay nagdulot ng sinamantala ni Ling Viet ang pagkakataon, pinalitan ang partner at hinila si Antam pabalik sa kanya. Dahan-dahan siyang humingi ng tawad at binigyan siya ng babala tungkol sa panlilinlang ng kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi pa rin ipinaliwanag ni Ling Viet ang kanyang pagkawala, kaya nagalit si Antam. Bumalik siya kay Ling Fuong para sumayaw sa illicit affair ng kanya. Bago pa makalayo, binuhusan siya ng tubig ni Doong Kwa, isang dating kaklase dahil sa galit. Labis na nahiya si Antam nang makita si Doong Kwa. Dahil sa kanya, hindi na nito magagamit ang kamay para sinisi ni Gong Nguyen Trio si Antam sa pagsira ng party. Para hindi maapektuhan ang iba, nagpa siya silang umalis para mag-usap. Pagdating sa changing room, parang nabaliw si Doong Kwa. Kinuha niya ang maliit na kutsilyo mula sa bulsa para sina Ansin at Ling Viet ay labis na nag-alala nang hindi nila mahanap ang dalawa. Sa takot na mapahamak si Antam, naghiwalay sila para maghanap. Habang sinusubukang labanan ni Antam si Doong Kwa, may malaking bag na nahulog mula sa kabinet at para iligtas natakot ng husto si Doong Kwa at tumakbo, iniwan si Antam sa panganib. Sa kabutihang palad, dumating si Ling Fuong sa tamang oras, pero mula sa malayo, itinulak si Ling Fuong at binuhat si Antam palayo. Matatag na sinabi ng bida kay Ansin na kay Ling Viet, habang mainit ang kanilang pagtatalo, biglang dumating si Gong Nguyen Trio. Hiniling niya kay Ansin na bumalik sa party para aliwin ang mga bisita, kasama iniwan si Antam nang hindi man lang kinumusta. Kuha sa probinsya para dahil lahat ng nangyari ay plano ng madrasta ni Antam. Sa ospital, parang nakaupo sa apoy si Ling Viet. Patuloy na kinumusta kay ECTU ang kalagayan ni Antam. Mula kay ECTU, nalaman niyang bukod kay Doong Kwa, siya ang nagdulot ng maraming problema kay Antam. Malamig siyang nilayuan ni Antam. Galit siya at nagbanta nang subukan siyang lapitan ni Ling Viet. Sa galit at pagkabigo, nagmalayo siya kay Ling Viet. Walang magawa si Ling Viet kundi humingi ng pahintulot para pumayag si Antam at agad na binuksan ang timer sa telepono. Puno ng pagdududa, tinanong niya kung sinadya ba ni Ling Viet na lapitan siya para magkagusto siya rito. Dahil sa mga shares na iyon, binanggit din ni Antam ang pagkikita ni Ling Viet at ngalap sa hotel. Pinaghihinalaan na mailihim at malabong relasyon ang dalawa. Hindi umiwas si Ling Viet sa pananagutan, inamin niyang sinadya niyang magpanggap na nawala ng ngunit totoo ang nararamdaman niya para kay Antam. Ang relasyon nila ni Ngalap ay malinis at para lamang sa trabaho. Hindi pa natatapos ang paliwanag nang maubos ang oras na ibinigay ni Antam. Sa tamang sandali, tumawag ang ama niya at hiniling kay Ling Viet na bumalik agad. Para hindi makatakas si Antam habang wala siya roon. Kaya nagtago siya ng sapatos niya ng dominant. Galit na tinanong siya ni Ling Tayen nang malaman na sinadya niyang lapitan si Antam para gamitin.
Pero sumagot siya at inamin na mahal niya si Antam. Kasabay nito, ipinakita niya sa ama ang resulta ng AT test na ginawa niya noon. Kaya binigyan ni Ling Fayed ng 5% shares si Antam dahil utang na loob niya ang ina nito. Buong tapang na ipinahayag ni Ling Fuong na kukunin niya ang puso ni Antam nang walang nakakaalam. Sa ospital, desperado si Antam na bumaba gamit ang self-made rope. Natakot sina Ansin at CCTU at agad siyang hinila pabalik. Sa kabutihang palad, walang masamang nangyari. Hiniling ni Antam kay ECTU na iparating ang mensahe kay Ling Viet. Pagkatapos ay umuwi nang malaman ito ni Ling Viet, nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Antam para pagbukas ng pinto, nagkaharap sila ni Ansin. Parang may spark ang mga tingin nila habang nakatitig sa isa't isa nang hindi kumukurap. Sa ilang salita lang, napiko ni Ling Viet si Ansin, kaya hinawakan nito ang kwelyo niya. Buti na lang napigilan ito ni Ngalap kaya hindi nagkaroon ng gulo. Parang mga bata sila na pumunta sa bar at patuloy na inagawan ang gamit ng mula sa sofa hanggang sa mga bagay sa bahay, hinila-hila nila. Habang nag-aaway pa sila, binuksan ni Antam ang pinto ng kwarto. Kaya natigil ang gulo at napunta ang atensyon sa pinto. Kahit medyo nagulat siya sa pagdating ni Ling Viet, mabilis niyang kinontrol ang sarili at hiniling na umalis ito, kaya nalungkot si Ling Viet. Alam ni Ling Viet na habang naroon pa si Ansin, hindi pa sila makakapag-usap ng malinaw. Nang malaman niyang magkakasabay silang kakain, agad niyang hinawakan ang braso ni Ansin. Sinabing sasama siya. Nainis si Antam at sinabing parang parasitiko si Ling Viet na laging nakabuntot. Sa huli, nagpasya siyang huwag nang kumain at sinabihan din si Ansin na umuwi. Nakita ni Ling Viet ang malamig na trato ni Antam, kaya wala siyang magawa kundi umalis ng malungkot. Pagdating sa bahay, agad siyang pumunta sa kusina, nagluto ng mabilis, at kahit galit pa rin, kinain pa rin ni Antam ang buong pagkain. Dahil nakalimutan niyang magbayad ng upa, kinabukasan ay pinalayas siya ng may-ari. Parang walang tahanan, nakaupo siya sa gilid ng daan nang walang alam kung saan pupunta. Dumating si Ansin sa tamang oras, pinakalmahan siya, at hinikayat na tumira kasama niya. Walang choice, pumayag si Antam at nangakong aalis agad kapag kayan. Samantala, wala pang alam si Ling Viet. Lumabas na pinayuhan siya ni ECTU na magmalamig kay Antam para mamiss siya nito. Hindi niya alam na tumira na si Antam kasama si Ansin. Inaalagaan ng mahusay ni Ansin si Antam. Sinundan sila ni Ling Viet gamit ang binoculars mula sa malayo. Parang nabaliw siya nang makita silang magkasamang nagluluto at nagsusubuan. Nagplano si Ling Viet na ilayo si Ansin para makalapit kay Antam. Natrap si Ansin sa plano niya. Habang kinukuha ang order na ipinadala ni Ling Viet, dumaan siya sa supermarket. Doon niya nakilala si Zuzu, kaibigan ni Antam. Nang makita ang ngiti ni Ansin, agad siyang nahulog kay Zuzu, na mas dominante pa. Naisip na niya ang buhay nila pag-uwi sa iisang bahay. Nagmadali siyang hinabol si Ansin palabas ng supermarket. Hindi niya alam kung gaano siya matutuwa kapag nalaman na kapatid ni Antam ang kaibigan niya. Pagkatapos maalis si Ansin, pumunta si Ling Viet kay Antam. Mabilis niyang sinabing namimiss niya ito at yakap-yakap siya hanggang sa kusina. Habang tinutulungan siyang kumuha ng gamit, idinikit niya ang katawan. Sinamantala ni Ling Viet ang pagkakataon at binigyan siya ng malalim na halik. Akala niya sasang-ayon na si Antam pero sa malas. Nahulugan siya ng kutsara mula sa kabinet sa ulo. Mabilis na kumawala si Antam mula sa yakap at tumakbo sa kusina. Nang makitang nabuksan ang buttons ng damit niya, lumapit siya para tulungan pero tinanggihan. Habang nag-aagawan sila, pumasok sina Ansin at Zuzu. Sa pagkakamaling may masamang balak si Ling Viet kay Antam, sinugod siya ni Ansin at sinuntok ng tumayo lang si Ling Viet, hinayaang bubugin at umalis nang hindi lumalab. Nakita ni Ansin na nag-aalala si Antam kay Ling Viet. Kaya galit na hinampas niya ang mesa ng malakas. Napansin ni Zuzu na dumudugo ang kamay niya. Agad siyang nag-alala at tumakbo para alagaan ito. Nagkaroon ng away sina Antam at Ansin dahil kay Ling Viet. Nakita ito ni Zuzu at nagmalaki ng komento. Sa tingin niya, may feeling sina Ling Viet at Antam sa isa't isa. Kaya okay lang ang gulo kanina. Narinig ito ng dalawa at sabay-sabay na sumigaw na hindi totoo. Ngayong gabi, nag-text si Ling Viet para kumustahin siya. Nagpasya siyang huwag sumagot kaya nabalisa ang si. Sa sandaling iyon, dinalhan siya ni Ansin ng gatas. Sabay silang uminom at masayang nag-usap. Kinaumagahan, ipinadala pa rin ni Ling Viet ang pagkain tulad ng dati. Kasama ang mensahe ng pag-aalala kay Antam at babala kay Ansin. Dahil dito, agad na itinapon ang pagkain sa basurahan. Sa New White Company, biglang kumalat ang chismis na magkasintahan sina Ling Viet at Ngalap. Narinig ito ni ACTU, galit na hinanap si Ling Viet. Kahit paano ipinaliwanag ng dalawa, nagduda pa rin si ACTU. Galit si ACTU dahil gusto niya si Ngalap. Direktang sinabi ni Ling Viet na si Antam lang ang mahal niya, pagkatapos ay umalis. Habang nasa business trip si Ling Viet, sinamantala ng kapatid ang pagkakataon para lapitan si Antam. Patuloy na ipinakita ni Ling Fuong ang kanyang lakas. Nagmalaki na siya ang karapat-dapat mahalin ng mga babae. Hindi lang nagpadala si Ling Fuong ng maraming bag at damit sa kumpanya para kay Antam. Binati pa siya ng bulaklak nang dumating siya para maghatid. Sayang lang sa malas na lalaki, sinermonan siya ng husto ni Antam. Sinabi niyang ang kulay ng mamahaling bag na ibinigay ay kaya napahiya ang sihi na hindi makasagot. Akala mo natalo na si Ling Fuong pero hindi ina. Kinuha niya ang kontrata ng isang apartment na nakapangalan kay Antam. Nagpakita siya ng interes kahit na naisip ang pagkakaupo lang at pagbibilang ng pera. Kaya naging excited ang sihi sa mali. Pero agad siyang nagalit, itinapon ang kontrata sa sahig at aalis na siya. Tinanong ni Ling Fuong kung paano mag-convince si Antam na mahalin siya at iwan si Ling Viet. Diretso siyang tumanggi at sinabing kailangan niya lang ang review mula rito pagkatapos ng isang taon. Kahit binusisi niya ito ng tubig na may sili mula si Chuan at umalis. Sa sandaling iyon, naalala ni Antam ang bida. Dahil siya ang nagsabi na magdagdag ng sili sa spray para sa proteksyon laban sa mga pervert. Hindi inaasahan na ang unang tatamaan ay ang supporting act. Sa oras na iyon, natanggap ni Antam ang mensahe mula kay Ling Viet na pumunta sa address na ibinigay niya. Lumabas na maaga pa lang, inupahan na ni Ling Viet ang mga mananayaw doon para mapasaya ang bida. Ngayong araw, nagpasya si Antam na mag-resign sa kumpanya ng soda delivery. Nagkataon na ang huling order ay para kay Ling Fuong. Akala niya magkakaroon ng masamang review dahil sa insidente kaya nahiya siya sa kumpanya.
Pero nagulat siya nang yakapin siya ng boss ng Bulaklak para batiin siya sa 5-star review. Kahit na ipinahayag ang panghihinayang na hindi na siya magtatrabaho roon. Sa ibang eksena, pagkatapos ng business trip, nagmadali si Ling Viet na hanapin ang bida. Nang malaman niyang niligawan siya ng kanyang kuya na kakaiba. Pagdating doon, nasaksihan niya ang pagpapakita ng interes at ang pagpapahayag ng pag-ibig sa minamahal ng si. Galit na galit si Ling Viet, mabilis siyang pumunta para protekta. Sumunod ang bida at nagtago sa likod niya. Pagkatapos takutin ang supporting actor, sumakay sila sa kotse at umalis. Si Antam, dahil sa nakaraang hindi pagkakaunawaan, nakasimangot at hindi nagsalita. Biglang lumapit si Ling Viet para ikabit ang seatbelt, kaya napabilis ang tibok ng puso ni Antam. Pagdating sa bahay, ipinahayag ni Ling Viet ang selos at sinabihan si Antam na iwasan. Si Ling Fuong, nang makita ang galit ng bida na parang usok, hindi napigilan ni Antam ang tawa. Halata na nagselos ito pero tinanggi pa, kaya tinukso siya ng bida. Nang umalis si Antam, inaya siya ni Ling Viet na tumira kasama niya. Pero agad itong tinanggihan ng direct. Pag-akyat sa bahay, natuwa si Antam nang makatanggap ng sweet na mensahe mula kay Ling Viet. Totoo ngang mahirap intindihin ang mga babae. Sa kabilang banda, si Hing Hing na makapal ang mukha. Patuloy na nilalandi ang bida. Nang magkasama sila sa elevator, pinuri niya ito pero patuloy ding nagtanong tungkol sa relasyon niya sa ate niya. Pagkatapos mag-resign sa dating trabaho, sumali si Antam sa comic company. Nainayos ni Ling Viet. Maayos ang lahat ng walang problema. Para batiin ang bagong simula ni Antam, inaya siya ni Ansin kasama si Zuzu na kumain. Akala niya tatlo lang sila, pero biglang dumating ang magkapatid na Ling. Kung si Ling Fuong ay gumamit ng corny na paraan para ligawan ang bida. Si Ling Viet naman, sa paghinga lang ay mas cool na. Maingat niyang pinanood ang lahat, sinamantala ang pagkakataon para ipakita ang galing sa Sadyang nasaktan ni Ling Viet ang sarili para mag-alala si Antam. Paulit-ulit siyang kinumusta, gusto pang bumili ng gamot para rito. Sinamantala ng bida ang pagkakataon, hinawakan ang kamay ng minamahal at umalis, na may tatlong malungkot na nakaupo at nagkatingin. Sa totoo, puno na ng first aid kit ang kotse ni Ling Viet. Gusto lang niya ng pribadong oras kasama ang bida para magmalasahan. Habang nahihiya pa si Antam, hindi na napigilan ni Ling Viet ang halikan siya sa buhok ng paulit-ulit. Hindi na naitago ni Antam ang emosyon, napatawad niya si Ling Viet sa sobrang damdamin. Patuloy na nangako ang dominante na si, kaya napangiti si Antam. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na hindi na sila babalik sa restaurant. Para mabigyan ng pagkakataon sina Zuzu at Ansin. Pero hindi inaasahan na lasing na si Zuzu pagkatapos ng ilang shot at Hindi lang iyon, sa kalasingan, nakipag-away pa si Zuzu sa dumaraan. Kahit na binasaan niya ang lupa ng charger para i-charge ang phone. Pinakahiya, ipinahayag ni Zuzu na mag-aanak siya ng soccer team para kay Ansin. Kaya napabuntong hininga na lang ito. Ngayong araw, pumunta si Antam sa villa ng Ling family para ipakilala. Binigyan siya ng dominante na FE ng pabango at branded na relo para isuot. Pagdating doon, magkahawak kamay silang pumasok. Naroon na ang lahat ng tao. Sunod-sunod na ipinakilala ni Ling Viet si Antam sa pamilya. Ang masaya at maligayang vibe ay nagpaselos kay Hing Hing. Kaya nagpasya siyang pahiyain si Antam. Sa sarkastikong pahayag ng kapatid, agad sumagot si Antam. Kaya agad siyang natigilan. Dumating si Ling Thayan sa tamang oras para maalis ang tensyon. Sa hapagkainan, binigyan ni Antam si Ling Thayan ng fever pen mula sa yumao, kaya labis na naantig si Ling Viet. Agad na sinarkasmo ni Hing Hing ang regalo. Napuno ng pakana at inutusan ang kasambahay na dalhin ang regalong inihanda niya para suhulan. Walang alam si Hing Hai sa sining ng painting. Sa kabilang banda, sinamantala ni Antam ang pagkakataon para ipaliwanag ito tungkol sa eleganteng painting na kaya lalo pang nagustuhan ni Ling Thayan si Antam. Tahimik niyang tinitigan ang pen sa kamay na alala ang ina ni Antam. Sa oras na iyon, ipinakuha niya ang regalo na inihanda niya para kay Antam. Kahit hindi binuksan, alam na ni Antam na ito ang 5% shares ng kumpanya. Na binanggit noon ni Ling Fuong. Nahihiyang tinanggihan ni Antam ang regalo. Hindi siya pinilit ni Ling Viet, sinabi pa niyang itatabi ito para kay Antam. Hanggang tanggapin niya ito, masaya silang kumain bilang pamilya. Patuloy na gumagawa ng paraan si Ling Fuong para magkaroon ng hindi pagkakasundo ang sadya niyang ikinuwento ang childhood sweetheart days ni Hing Hei at Ling Viet. Pinuri na bagay ang dalawa. Napapapikit si Ling Viet, nagmalabong ipinaliwanag kay Antam. Matino siyang binigyan ni Antam ng pagkain na walang silantro. Kaya labis na natuwa ang si. Kahit mukhang okay sa labas, lihim siyang kinurot ni Antam sa ilalim. Nagpapakita ng selos. Dahan-dahang hinawakan ni Ling Viet ang kamay niya ng mahigpit, kahit na nakasimangot at galit si Hing Hai. Pagkatapos ng hapunan, unti-unting umalis ang mga tao. Si Hing Hei ay hinatid niya. Sa oras na iyon, habang magkahawak kamay silang naglalakad, biglang dumating si Ngat upang iulat na naayos na ang lahat. Nagdulot ito ng labis na kuryosidad kay Antam, ngunit tumanggi si Ling Viet na magsabi. Nilinlang niya ito at mabilis na tumakbo patungo sa lugar kung saan nagpunta si Ngalap. Lumabas na maaga pa lang, ipinagawa na ni Ling Viet ang dekorasyon ng mga lob, mga sariwang bulaklak at mabangong kandila malapit sa lawa na sobra. Si Ling Viet mismo ang gumawa ng flower crown at isinuot ito kay Antam. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay ni Antam sa kanyang dibdib at inihayag ang umaasang magsisimula silang muli-mula rito. Mula sa itaas, nakita ni Ling Thayan ang eksena at napangiti ng nasiyahan. Sinabi niya sa asawa na mabuting tao si Antam, at umaasang tunay na mamahalin siya ng anak nila. Dinala ni Ling Viet si Antam sa dating bahay kung saan sila tumira noon. Napangiti siya ng masaya at biglang nagtanong. Hindi ba nakalimutan niya na hindi na nakatira rito si Antam? Hindi inaasahan na ito ang regalo ni Ling Viet para sa kanyang kasintahan. Matagal na niyang binili muli ang lugar na ito at ginawang alaala ng kanilang dalawa. Hiniling ng dominante na si Hi kay Antam na pirmahan ang kontrata na manatili siya roon. Ang bahay ang simula at magiging lugar kung saan itutuloy ang kanilang kwento. Dinala ni Ling Viet ang kasintahan sa bahay ni Ansin at kumbinsihin ang kuya na payagan silang magkarelasyon. Nang makita ni Ling Viet na nahirapan si Antam sa paglipat, inutusan niya ang sekretarya na naging mas panatag siya dahil dito. Sa meeting sa kumpanya, iminungkahi ni Antam ang kwento ng siyam na ulo ng Shan Haijing, umaasang masubukan ang kakay. Kahit maraming kontra at kulang sa datos ang proyekto niya, pumayag pa rin ang direktor na bigyan siya ng pagkakataon. Kaya sobrang natuwa siya. Sa baba, matagal nang naghihintay si Ling Viet.
Pagkakita nila sa isa't isa, agad silang nagyakap. Naawa si Antam kay Ling Viet at sinabing hindi na kailangang maghintay dahil mag-overtime siya. Kahit medyo nanghihinayang, napilitan silang maghiwalay pansamantala. Bumalik sa trabaho si Antam at nag-overtime hanggang umaga. Pagbaba sa lobby, nagulat siya nang makitang naroon pa rin si Ling Viet na naghihintay. Pagkasakay sa kotse, agad siyang binigyan ng almusal. Hindi lang iyon, tinanong pa siya kung bakit malamig ang kamay. At agad na kinuha ang mainit na kumot para sa kanya. Totoong 0 puntos na walang pero, di ba mga kaibigan? Sa loob ng kotse, naghalikan sila ng sobrang tamis. Mula sa malayo, ang matalim na tingin ni Doong Kwa kay Antam ay hindi kumukura. Kinabukasan, habang nakaupo ang bida, bigla niyang nananguna ang bagong kwento niya sa listahan, kaya sobrang natuwa siya. Habang balak niyang ibalita ito, narinig niyang nag-uusap ang mga kasamahan. Nalaman niyang binayaran ni Ling Viet ang mga tao para bilhin ang datos. At ang madaling pagpasok niya sa kumpanya ay plano rin niya, kaya galit na sinabi ni Antam sa mga kasamahan na kahit mahina pa ang kakayahan niya, hindi siya kailanman magpapaloko. Galit na pumunta ang bida sa kumpanya para hanapin ang kasintahan pero pinigilan ng gwardiya. Sa kabutihang palad, nakita niya si ECTU at dinala siya nito sa loob. Pagkakita kay Ling Viet, agad siyang nagmalasahan at sinisi siya. Hindi na intindihan ng CE ang damdamin niya. Sa halip, naisip niyang sobra ang reaksyon ni Antam sa pagsisi sa kanya. Sa tingin ng bida, kapag mas mataas ang aakyatin, mas masakit ang bagsak at ang tagumpay ng walang ay hindi siya karapat-dapat. Binabaliwala ni Ling Viet ang pagsisikap ng kasintahan at gumastos lang para sa benepisyo. Nagdulot ito ng hindi pagkakasundo kaya nagpa siya si Antam na makipaghiwalay para magkaroon ng oras para mag-isip. Sa gabi, habang malungkot na nakaupo si Antam sa hagdan, dumating si Ansin at dahan-dahang pinalmahan ang kapatid. Nakita ito ni Ling Viet mula sa malayo. Nang umalis si Ansin sa kotse, hinadlangan siya ni Ling Viet. Hayagan silang nagharap para kay Antam. Pagkatapos, pumunta ang dominante na si He sa amusement park para magpalabas ng stress at nakita si Ip. Nag-usap sila at napagtanto niya ang mali niya. Gusto niyang humingi ng tawad sa kasintahan. Sa oras na iyon, nakatanggap si Antam ng balita tungkol kay Doong Kwa. Dahil gusto niyang makita ang kaibigan, tinawagan niya si Ansin pero hindi sumagot. Lumipat ang eksena kay Ling Viet na may dalang bulaklak sa harap ng kumpanya pero hindi niya naabutan. Tinanong niya ang mga kasamahan at nalaman na umalis na siya patungong beach to village. Ang kutob ay nagpaalala sa kanya, kaya agad siyang naghanap kay Antam. Sa oras na iyon, nakita rin ni Ansin ang mensahe at agad na hinanap siya. Habang bubuksan ni Antam ang pinto, hinadlangan siya ni Ling Viet. Sa loob, hawak ni Doong Kwa ang pala pero may humadlang dito. Sa kabilang pares, nang makitang ulan, nagpa siya silang umalis. Sa malas, naubusan ng gas ang kotse ni Ling Viet. Malakas ang ulan kaya napilitan silang maghanap ng hotel para matulugan. Pero hindi sila pinahiram ng telepono ng may-ari. Wala nang doble room sa inn, tanging isang kwarto lang na may malaking kama. Wala silang choice kundi tanggapin. Nainis si Antam ng halata, pero natuwa naman si Ling Viet sa loob. Sa oras na iyon, hinintay ni Ansin ang kapatid sa ulan pero walang balita. Sa kabilang pares, pagpasok sa kwarto, romantiko ang dekorasyon ng kama. Ang buhok ni Antam hindi pa rin nawala ang galit niya, kaya isa sa kama at isa sa sahig. Biglang may ipis na gumapang, kaya natakot ng husto ang si. Agad siyang tumalon sa kama ni Antam. Kahit wala na ang ipis, ayaw nilang matulog sa kaya napilitan silang matulog ng magkasama sa kama. Walang magawa si Antam kundi gumamit ng una. Pareho silang natulala, sa wakas ay nagsalita para magmalasahan. Pagkatapos ng mahabang usapan, taimtim na humingi ng tawad si Ling Viet. At tinanggap ni Antam ang pagpapatawad. Lumipat ang eksena sa bahay kaninang umaga, pero hindi niya naabutan si Antam kaya nag-alala siya. Sa oras na iyon, akala ni Antam tulog na ang kasintahan. Biglang bumangon si Ling Viet at hinawakan ang labi niya ng mahigpit. Sinabi niya ang matatamis na salita, kaya naging romantiko ang atmos. Magkasama silang nagpalipas ng matamis na gabi at nagyakapan hanggang matulog. Kinaumagahan, nahiya si Antam nang makitang wala siyang suot. Lumabas si Ling Viet mula sa banyo, dahan-dahang inalagaan ang kasintahan, kaya gumaan ang loob. Muli silang nagyakapan sa kama at naghalikan ng malalim. Sa oras na iyon, natagpuan ni Ansin ang hotel at nakita ang kapatid. Galit na tinanong ni Ansin si Ling Viet, natatakot na may ginawa ito sa kapatid niya. Sa galit, hinamon niya si Ling Viet ng sagutan. Agad na hinadlangan ni Antam ang kapatid at tinulungan ang kasintahan na maipaliwanag. Galit na galit si Ansin, hinila siya palayo at sinabing hindi niya tatanggapin ang relasyon nila. Sa kotse, masikip na masikip ang upuan ng tatlo. Pinayuhan ni Antam ang dalawa na pakikalmahan at magkakilala pa ng husto. Para mas maunawaan ang isa't isa, diretsong tinanggihan ni Ansin ang mungkahi, kaya nalito si Antam. Walang magawa, inamin niya sa kuya na kay Ling Viet na siya. Galit na hinanap ni Ansin ang para bugbugin. Nahihiya, sinabi ni Antam na kusang loob ang relasyon nila. Umaasang huwag niyang pahirapan si Ling. Nalungkot si Ansin at pumunta sa bar para magpalipas ng lungkot. May babaeng lumapit para makipagkilala at landing siya. Sa kalasingan, napagkamalan niya itong si Antam. Sa kabutihang palad, hindi sila lumampas sa hangganan. Tinawagan siya ni Zuzu at sinabing pumunta agad sa kanya. Kahit pagod, mabilis siyang pumunta. Lumabas na gusto lang nitong ipabayad kay Ansin ang mga binili niya. Sinamantala niya ang pagkakataon para iayain siyang manood ng scene at umaasang pumayag siya. Sa huli, pumayag si Ansin na sumama kay Zuzu. Ang vibe at kwento ng pelikula ay nagpahiya kay Zuzu. Paulit-ulit siyang sumulyap kay Ansin. Tinanong niya kung bakit gusto niya ang pelikula. Malamig niyang sinabi na parang siya rin ang bida noon. Na naghintay ng maraming taon sa isang tao, pero hindi pa rin nagtapat. Naisip ni Zuzu na siya ang tinutukoy, kaya natuwa siya sa loob. Pero naalala ni Ansin si Antam at ang magagandang alaala nila noong bata pa. Magkasama silang nanood at nagkwentuhan ng kung ano-ano. Lumipat ang eksena kay Antam na nag-apply sa maraming trabaho pero walang sagot. Tinanong ng sekretarya si Ling Viet kung gusto niyang tulungan si Antam. Pero naintindihan na niya ang mahal niya, kaya hinayaan niya itong subukan mag-isa. Maaga pa lang, sinusundan na ni Ling Viet ang kasintahan. Nakita niyang nahirapan siya sa paghahanap ng trabaho.
Kahit mahal na mahal niya si Antam, kaya lang niya itong panoorin mula sa malayo. Tinawagan niya ito para i-cheer up. Pag uwi ni Antam, nakita niyang inihanda na ng kasintahan ang hapunan para sa kanya. May note pa siyang iniwan para mag-ingat sa ipis sa paligid. May gamot din siyang inihanda kung sakaling magkasakit si Antam para agad makainom. Lahat ng ito ay nagpaiyak sa kanya sa sobrang saya. Sa investment conference, naisip ni Ling Viet ang ideya tungkol sa fast delivery project. Naalala niya ang reklamo ng kasintahan kung bakit hindi mabilis at madali ang pagkuha ng order. Nag-udyok ito kay Ling Viet na mamuhunan. Hindi inaasahan na plano ito ni Hinhay. Pagkatapos ng meeting, hiniling nitong makipag-usap ng pribado at sumakaisak. Sinamantala niya ang pagkakataon para landiin siya at may kumuha ng litrato nila mula sa malayo at in-upload sa internet. Kumalat ang mga maling chismis online tungkol kina Hinhay at Ling Viet. Nakita ito ni Antam, tinawagan niya si Ling Viet pero hindi sumagot. Pinayuhan siya ni Ansin na pumunta sa kumpanya para hanapin siya. Pero tinanggihan ito ng kapatid. Kahit sinabing hindi siya nag-aalala at nagtitiwala sa kasintahan, hindi maiwasan ni Antam ang malungkot at medyo magtampo. Sa New White, may nagmungkahi na gamitin ang chismis para i-promote ang proyekto. Agad itong tinanggihan ni Ling Viet at nilinaw na walang malabong relasyon sa labas. Galit niyang hiniling na i-publicly clarify ang relasyon nila ni Hinhay. Sa mga balita, biglang dumating si Ngalap at binigyan si Ling Viet ng post ni Ansin na nasa beach sila. Nagmadali siyang pumunta roon para hanapin si Antam. Samantala, natuwa si Hinhay dahil unang tagumpay ang plano niya na magkaroon ng lamat ang relasyon ni Ling Viet at An. Sa kabilang banda, tinanggap niya ng may pakana ang pag-ibig ni Ling Feng, kapatid ni, pero nawala ang ngiti sa mukha niya nang makita ang mga pahayag ni Ling Viet na itinatanggi ang lahat. Nanilinaw ang lahat. Sa beach, puno ng pagmamahal ang tingin ni Ansin kay Antam. Nahihiyang sinabi niyang gusto niyang bumawi sa kapatid dahil hindi pa niya ito nadadala sa beach kahit kailan. Nangako siyang poprotektahan siya at hindi hahayaang masaktan ng kahit sino. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Ling Viet. Kaya nagulat ang dalawa, takot sa tubig si Ling Viet dahil sa masasamang alaala ng kabataan. Nang makita ang mga alon, natakot siya. Biglang nahimatay at agad dinala sa ospital. Pagkagising, nakita niyang naroon pa rin si Antam, nag-aalaga at nag-aalala sa kanya. Dahan-dahan siyang inaalalayan ni Antam na umupo at sumandal. Sinamantala ni Ling Viet ang pagkakataon para ipaliwanag ang lahat kaya hindi inaasahan ng CE na ganito kapakana si Hinhay. Sa huli, pinatawag pa rin ni Antam ang mahal niya at lubos siyang pinagkatiwalaan. Nalaman din niya nang hindi sinasadya na mula noon pa. Gumagamit si Ling Viet ng gamot sa puso para labanan ang takot sa tubig. Nagdulot ito ng sakit sa puso niya at napaluhas. Yumakap si Antam kay Ling Viet at isinandal ang ulo sa dibdib niya ng mahigpit. Pagkalabas ng ospital, agad bumalik sa trabaho si Ling Viet. Natuklasan ng CE na maraming empleyado ang lumipat sa 5-Vite Company. Ang mga malalaking shareholders sa likod ng mga proyekto ay namuhunan din doon. Lumabas na plano ito ni Ling Fuo. Matagal nang alam ni Ling Viet kaya pumunta siya sa Fuong Vu Company para harapin ito. Nagulat at nag-alala si Ling Fuo. Pagkatapos ng usapan, may plano nang naisip si Ling Viet. Bumalik sa New White, agad niyang tinipon ang mga empleyado para magplano ng laban. Natulog siya sa kumpanya buong gabi. Biglang bumukas ang pinto, akala niya may atake kaya nagtago siya. Pero si Antam lang pala ang bumisita. Hindi napigilan ni Ling Viet ang sarili at agad hinalikan ang kasintahan. Dinalhan siya ni Antam ng inihaw na hipon. Kumain at uminom sila ng magkasama sa relax na vibe. Nang aalis na si Antam, gusto siyang ihatid ni Ling Viet. Pero habang inililigpit niya ang pagkain, tumakas na siya. Sa bar, habang umiinom si Hinhay. Patuloy na pinag-uusapan si Hinhay ng mga tao sa paligid tungkol sa nakaraang. Muntik na siyang masabuyan ng alak nang sumagot siya. Pero sa kabutihang palad, tinulungan siya ng kapatid. Lumipat ang eksena sa kumpanya ni Ling Fuong na masayang naghahanda para sa shareholders meeting. Biglang nakatanggap ng balita na inakusahan sila ng commercial theft. At nagyelo ang lahat ng shares. Lumabas na ipinadala ni Ling Viet ang ebidensya ng masasamang gawain ni Ling Fuong sa mga shareholders. Kaya galit na galit siya. Samantala, nagkita sina Antam at Zuzu sa cafe para mag-usap. Nakatagpo sila ni ACTU at nalaman na nagsisimula siyang magnegosyo. Sinabi ni Zuzu na magtulungan sina Antam at ACTU. Dahil si Antam ay isang promising comic author. Di sinasadyang nalaman ni ACTU na si Antam ang may akda ng kwento na hinangaan niya. Sa huli, nagtulungan ang tatlo at nagtayo ng studio. Nang buksan ito, personal na dumating si Ling Viet para batiin ang kasintahan. Nalumikha ng romantiko at matamis na vibe. Dala ni Ling Viet ang payong kaya nagtaka si Antam. Lumabas na ulan ngayon pero hindi kailanman tinitingnan ni Antam ang panahon. Kinabukasan, nakatanggap si Antam ng sorpresang regalo. Isang reminder machine mula kay Ling Viet para matulungan siyang kumain sa tamang oras. Pinahalagahan niya ito at pinangalan ng Tiyu-anim. Sa kumpanya, hiniling ng mga shareholders kay Ling Fuong na ibenta ang shares para sa kabayaran. Pinigilan ito ni Ling Viet. Imungkahi niyang kunin ang kita ng grupo para tulungan ang kapatid. Pumayag ang mga shareholders kaya nailigtas si Ling Fuong. Pagkatapos ng meeting, sinermona ni Ling Thayan ang anak at hiniling na mag-resign. Nagtaka si Ling Fuong kung bakit tinulungan siya ng kapatid. Kaya tinanong kung gusto ba ni Ling Viet ng kapalit. Sagot lang ng bida na wala siyang pakialam. Sa hindi malamang dahilan, nakahinga ng maluwag si Ling Fuong. Sa bunso na si Ling Feng, naghintay siya kay Hinhi buong araw para yayain ang crush na kumain. Una siyang tumanggi, pero nang makita ang ibang babaeng lumapit, nainis siya. Kaya agad siyang pumayag. Sa studio, umabot sa 100,000 views ang comics ni Antam. Kaya natuwa ang lahat. Agad dumating si Ling Viet at inaya sina Antam at ang grupo na magcamping para magdiwang. Nagkita sila ni Hinhay sa tindahan ng pagkain. May pakana siyang humiling na sumama. Kahit nainis, pumayag si Antam sa kapatid. Pagdating sa camping site, naghiwa-hiwalay ang mga peres para magtrabaho. Habang nagtatayo ng tent sina Ling Viet at Antam, bigla siyang idinagan sa kanya at hinalikan. Nasira ang tent kasabay ng aksyon nila, kaya napagkamalan ng mga nakakita na may ginagawa silang intimate. Nahiya si Antam, pilit lumabas at namumulang ipinaliwanag sa lahat.
Hindi tulad ng kapatid na inis si Ling Feng dahil plano niyang yayain si Hin Hai sa concert. Pero nagsinungaling ito sa lahat para makasama si Ling Viet, kaya nainis siyang sinabi na ang date nila ay naging camping ng grupo. Para pakikalmahan siya, pumayag si Hin na mag-date sila sa ibang araw. Dahil alam niyang gusto ni Antam ang stargazing sa gabi. Pinili ni Ling Viet ang magandang lugar pero sa malas. Umulan at walang bituin na nakita. Pero maraming alitaptap ang lumilipad sa lugar nila. Ang ulan ay nagpalipad sa mga ito, kaya romantiko ang eksena para sa dalawa. Magkasama silang nagpaputok ng flares, kaya mas naging maganda ang paligid. Sa gitna ng dagat ng alitaptap, naghalikan sila ng matamis. Lumipat ang eksena sa bahay ni Antam, buong gabi siyang hinintay ni Ansin. Nang makita ito, nagselo si Ling Viet. Inis niyang sinabihan si Ansin na magpigil sa ugali nila. Habang tensyonado ang dalawa, nilinawan ito ni Antam sa pagtatanong kung bakit naroon ang kuya. Kaya medyo nalito si Ansin. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ni Hin na magpaliwanag kaya natapos ang gulo. Sa daan pa uwi, tinanong niya ang kuya kung hindi ba siya itinuring na kapatid at naisip. Nalampas sa pagiging magkapatid ang nararamdaman ni Ansin kay Antam. Kahit hindi sinabi, matagal nang napansin ni Hin ang damdamin ni Ansin sa bida. Na hindi lang simpleng pagmamahal ng magkapatid, samantala, ang comics na Wangjaya ni Antam. Na aksidenteng napulot ay naging sikat at nanguna sa National Comics Chart. Kahit inimbita siyang mag-interview, kaya sobrang saya ng studio. Pagdating ni Ansin sa Go Family Villa, sinermonan siya ng ina. Patuloy na pinilit ng ginang ang anak na mag-asawa para may mag-alaga rito. Walang magawa si Ansin, kundi pumayag sa blind date na inayos ng ina. Sa kabilang banda, pinilit din si Zuzu ng pamilya na mag-blind date. May pagkakataon kaya ba? Matagal nang gusto ni Zuzu si Ansin, kaya nagplano siyang sirain. Ang nakaayos na date, hindi niya inaasahan na si Ansin ang makikita niya. Si ACTU, hindi alam ang plano, biglang sumugod para magpanggap ayon sa napag-usap, kaya hindi nakapaghanda si Zuzu. Kahit napigilan ang dula, ang misunderstanding ay nagpatawa sa lahat. Nakaupo ang apat, nilinaw ang lahat, at nag-usap ng masaya. Lihim na kinindata ni Zuzu ang sarili. Naintindihan ito ni Antam at tinulungan siyang i-match ang dalawa. Biglang tumawag si Imresgo, kaya medyo tensyonado ang vibe. Kahit hiniling pa kay Ansin na ihatid si Zuzu pa uwi. Habang papunta sa kumpanya, kinilala si Antam ng dumaraan at hiniling ang autograph. Kahit masaya, alam niyang darating ang mas maraming pressure. Sa Go Corporation, habang nag-ulat si Hin tungkol sa Young Bird Delivery Project, labis itong tinanggap, pumuri ang malalaking shareholders, pero nang malaman na hawak ni Ling Viet ang resources, hiniling nilang tawagan siya ni Hin. Pagkatapos magmalasahan, agad tumanggi si Ling Viet. Kahit nag-alok ng partnership ang chairman, malamig pa rin siyang tumanggi. Kaya napahiya ang mag-ama ng Go Family. Sa kumpanya, abala si Antam sa overtime buong araw. Habang nahihirapan sa sample comics dahil walang inspirasyon. Natanggap niya ang bayad, kaya natuwa siya sa loob. Dinalhan siya ni Zuzu ng prutas. Nang sabihin ng kaibigan na dinala ito ni Ansin nang bumisita, patuloy na tinukso ni Antam si Zuzu. Si Ling Viet naman ay binabasa ang mga komento sa kwento ng kasintahan. Mayabang siya sa mga papuri at hiniling ng readers na maglabas ng bagong chapter. Gumawa rin si Ling Viet ng peking account bilang fan at muntik nang mahuli ni Antam. Tinukso ng bida ang kasintahan kung may ginagawa ba siyang lihim, pero nahiya lang siyang sinabihan na huwag magmaneho ng sobra. Pagkatapos, dinala ni Ling Viet si Antam sa warehouse ng New White at ikinuwento ang mga karanasan niya noong bagong isip pa lang. Ginamit niya ang kwento niya para i-motivate ang kasintahan na huwag sumuko. Kaya sobrang natuwa si Antam. Sa pagbabalik sa kumpanya, nagmadaling nagulat ang sekretarya kay Ling Viet na may problema ang grupo. Halatang konektado ito kay Ling Feng. Sa lokal at internasyonal na merkado, dumaranas ng matinding pressure ang kumpanya. Habang naglalaro sina Hin at Ling Feng, nalaman din nila ang nangyayari. Gusto niyang linawin ito pero pinigilan siya ng ama. Sa parte ni Ling Fuong, nang malaman na may problema ang kapatid. Hindi na siya nagmalasahan tulad noon, bagkus labis siyang nag-alala. Sa Go Corporation, pagkabalik ni Hin Hai, iminungkahi niya kay Gong Wen Triu na magkaroon ng arranged marriage. Pag-uwi ni Antam, kahit sinubukang mag-focus, wala pa rin siyang maisulat. Nang patayin niya ang ilaw para iwasan ang distraction, biglang tumawag si Ansin. Kasabay ng pagtunog ng doorbell. Bumukas si Antam, pero walang tao, may kahon lang sa sahig. Akala niya sorpresa ito mula kay Ling Viet, pero nang buksan, isang duguan na kamay ang laman. Kaya natakot ng husto si Antam. Sa kabutihang palad, dumating si Ansin at niyakap ang kapatid para pakikalmahan. Nang mahimasmasan, tinanong niya kung sino ang nagpadala, pero umiling lang si Antam. Ngunit sa loob, matagal nang pinaghihinalaan niya si Doong Kwa. Sa pagkakataong iyon, nalaman din ng bida ang sitwasyon ng kumpanya ng kasinta, kaya nag-alala siya ng husto kay Ling Viet. Pinayuhan ni Antam si Ansin na huwag sabihin ang nangyari kay Ling Viet para hindi maabala. At nagmadaling hanapin ang kasintahan. Sa parehong oras, buong tapang na pumasok si Hin Hai sa New White para kausapin si Ling Viet. Kakapresenta lang ng arranged marriage sa pagitan ng dalawang grupo para malutas ang problema. Agad itong tinanggihan ni Ling Viet. Nang umalis siya, nagmalasahan si Hin Hai. Kunwari siyang natapilok at bumagsak sa bisig ng bida. Sa tamang oras, nakita ito ni Antam. Pero mas kalmado siya ngayon. Malakas niyang binigyan ng babala si Hin na huwag nang ligawan ang kasintahan niya. Nang umalis si Hin Hai, agad lumapit si Ling Viet para magpaliwanag sa kasintahan. Kahit mukhang galit si Antam, alam na niya sa loob. Naplano ito ni Hin Hai, hinila ng bida ang kasintahan sa sofa. Sinamantala niya ang pagkakataon, humiga sa hita ni Antam at natulog agad. Dahan-dahang hinaplos ni Antam ang mukha ng kasintahan, naawa siya kay Ling Viet. Nakonsensya siya na hindi siya makatulong sa kasintahan sa mahirap na panahon. Sa hapon, nang magising si Ling Viet, wala na si Antam. May iniwan lang na note na payong magpahinga ng mahimbing. Pag-uwi sa bahay, nakita niya si Ansin na naghihintay buong araw. Pagkatapos ng usapan, pinilit niya itong pumunta sa date kay Zuzu. Sa sinihan, habang papasok na sina Ansin at Zuzu, narinig nila ang chismis tungkol sa arranged marriage ni Ling Viet at Hin Hai. Galit na nagpa siya sina Ansin at Zuzu na hanapin siya para linawin.
Sa kumpanya, itinanggi agad ito ni Ling Viet at sinabing walang basehan ang chismis. Hindi pa rin panatag si Ansing. Paulit-ulit niyang binigyan ng babala si Ling Viet na kung hindi nito kayang alagaan si Antam, siya mismo ang mag-aalaga rito. Narinig ito ni Zuzu at nagtaka sa loob. Pagdating sa harap ng kumpanya, diretsong tinanong niya si Ansin kung si Antam ba ang gusto niya. Tumango si Ansin bilang kahit alam na ang totoo, inihayag pa rin ni Zuzu ang feelings kay Ansin. Pero sinabi niyang hindi siya malungkot, natuwa pa nga siyang naisiwalat niya ito. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Tumanggi si Zuzu na ihatid siya ni Ansin at sinabing pumuntahan na si Antam. Habang malungkot si Antam, dinala siya ni ACTU sa kunwaring meeting pero gusto lang niyang bigyan siya ng concert ticket ng idol ni Zuzu. Sa fan meeting, muntik siyang matumba sa siksikan. Sa kabutihang palad, nasalo siya ni AC. Sinamantala niya ang pagkakataon para magmalasahan kay Zuzu. Sa parte ni Antam, abala siya sa pagsusulat ng comics. Masaya niyang kinuhanan ng litrato ang resulta at ipinadala sa. Biglang tumunog ang doorbell kaya nagmadali siyang buksan. Pagbukas, si Hinhi ang nasa harapan niya. Pagpasok, agad siyang binasahan ng bida. Kunwaring naawa habang sinasabi ang sitwasyon ni Ling Viet. Hindi pinansin ni Antam si Hinhi, pero nang marinig na nawalan ng maraming oportunidad si Ling Viet at ang posisyon bilang CEO dahil sa kanya. Natigatig siya. Sinamantala ni Hinhi ang pagkakataon, sinabing pabigat siya kay Ling Viet at nawala ang lahat nito. Malungkot si Antam, ayaw niyang masaktan si Ling Viet. Pero ayaw din niyang mawala ang lahat sa kanya. Dumating si Ansin sa tamang oras, pinigilan ang dalawa at binigyan ng paboritong cake si Antam. Gusto rin iyon ni Hinhi, kaya nainis siya at sinisi ang. Naawa lang si Ansin kay Antam at umalis. Sinabihan niya si Antam na iwan na si Ling Viet. Nagtaka siya kung bakit palagi siyang pinapauwi ng kuya palayo sa mahal niya. Sa huli, pinaalis niya ng mahinhin si Ansin. Nag-text si Antam kay Ling Viet at nagmalasahan ng matagal. Sa oras na iyon, malungkot si Hinhi, hindi alam kung saan pupunta, kaya tinawagan si Ling Feng. Nag-usap sila at hindi napigilan ni Ling Feng na halikan ang mahal niya. Sa parte ni Ling Fuong, nang marinig ang problema ng new wife, nag-alala siya. Naintindihan niya na ang kapatid, kaya hindi na siya naiinggit kay Ling Viet. Kahit umuwi siya para hilingin sa ama na tulungan ang bida. Natutuwa si Ling Tayan sa pagbabago ng anak. Alam niyang matured na ito. Kinabukasan, bumisita si Antam sa kumpanya ng kasinta. Dala niya ang tanghalian para kay Ling Viet. Sinabihan siya ni Ling Viet na huwag pansinin ang balita sa internet. Magulo niyang ipinaliwanag ang relasyon nila ni Hinhi. Umiti si Antam at sinabing lubos siyang nagtitiwala sa kasintahan. Masaya silang kumain ng tanghalian ng magkasama. Nang makitang pagod na pagod si Ling Viet, iminungkahi ni Antam na lumabas sila para mag-relax. Mabilis silang pumunta sa amusement park at naglaro buong araw ng Si Antam at ang kasintahan ay naglaro ng maraming laro, mula sa mahinahon hanggang matindi. Nang mapagod si Antam, hindi nagdalawang isip si Ling Viet na buhatin siya sa totoong 1-0 si Ling Viet na walang pero. Pagkatapos, naglaro sila ng huling laro, ang Ferris wheel. Mabilis na sinabi ni Antam sa kasintahan na humiling at hawakan ang kamay niya para hindi matakot. Sumunod si Ling Viet at naramdamang swerte siya nakasama siya nito. Hindi napigilan ng dalawa ang halikan sa sandaling iyon. Pagkabalik sa kumpanya, nagmalasahan silang ayaw maghiwalay. Mahigpit na niyakap ni Ling Viet ang kasintahan nang hindi bumibitaw. Pero napansin niyang medyo kakaiba si Antam, kaya nagduda siya. Hindi lang siya paulit-ulit na niyakap, tinanong din niya ang bank account ng kasintahan. Nang umalis si Antam, bumalik si Ling Viet sa opisina. Matagal nang naghihintay si Ling Tayan sa anak. Nagpasya siyang tulungan ito para makabawi sa mga kulang noon, na dinanas ni Ling Viet noong bata pa. Pagkatapos magpaalam kay Ling Viet, umuwi si Antam at nakipagkita kay Ansing. Inihanda niya ang mga masasarap na pagkain na nagulat sa kuya. Nag-usap ang magkapatid buong gabi. Napansin ni Ansing na may problema ang kapatid, pero hindi niya masyadong pinansin. Samantala, si Ling Viet ay nakikipag-usap sa group busy. Pero masyadong mataas ang presyong hinihingi ng Japanese side, kaya nawalan siya ng. Naglakad siya para mabawasan ang stress at nakita ang isang vendor na may murang alternatibo. Naalala niya na sinabi ito ni Antam noon. Pinuri niya ang benepisyo ng produkto. Hindi lang iyon, makatwiran din ang presyo. Agad siyang nagkaroon ng plano. Inutusan ni Ling Viet si Ngalap na tawagin ang mga empleyado para ipaalam ang balita. Nagpa siya ang bida na huwag nang makipagtulungan sa mamahaling produkto tulad noon. Sa halip, pipirmahan niya ang kontrata sa murang brand. Sa kabilang banda, nag-interview ang Go Family. Si Hinhi ay nag-aalala at sumunod lang sa plano ng ama. Matatalas ang mga tanong ng reporters. Sinabi nilang konektado ang Go Family sa pagkasira ng New Wife. Kaya medyo nataranta si Gong Nguyen Triu. Pero pagkatapos, tuso niyang sinagot ang bawat tanong. Si Ling Viet naman ay nakahanap ng maraming partners. At nakipagtulungan sa amang si Ling Tayan. Magkasabay silang nagtrabaho ng mahusay, salamat sa plano ng bida na nailigtas ang kumpanya. Tagumpay na napirmahan ng New White ang kontrata sa foreign companies. Buong otoridad si Ling Viet sa harap ng kumpanya, matatag na sumagot sa interview. Ipinahayag na bibigyan niya ng sagot ang netizens. Tungkol sa mga nanira sa kumpanya niya. Dumating si Hinhi para humingi ng tulong pero diretsyo siyang tinanggihan. Kahit magpaliwanag at magmakaawa, malamig pa rin si Ling Viet. Sinabing ipinadala na ang summon sa Go Family. Walang magawa si Hinhi kundi umali. Nalaman ni Ling Fin ang nangyari at nag-alalang hinanap si Hinhi. Sa tamang oras, nakita niyang katatalon ito, kaya mabilis siyang tumulong. Naalala nila noong tumalon siya sa pader para makatakas sa klase. At tinulungan siya ni Ling Feng. Lumabas silang dalawa pagkatapos. Sa social media, kumalat ang balita tungkol sa New White at Go Family. Sabik na bumili ang lahat ng produkto. Sa loob ng 3 minuto, umabot sa 1 bilyon ang benta, kaya nasabik ang lahat. Bago umalis ng lungsod, pumunta si Antam sa studio para mag-resign. Sinabi niya sa direktor na wala na siyang inspirasyon at ayaw madamay ang iba. Kaya humingi siya ng pahintulot na umalis habang masaya si Ling Viet na naghahanda ng damit para sa date. Gusto niyang yayain si Antam na mag-dinner para magpasalamat sa palaging pagsama. Inutusan niya ang sekretarya na sunduin si Antam, pero nalaman na nawala na ito.
Natakot siya at pumunta sa Go Family para hanapin si Ansin, pero pinalayas. Sa wakas, natagpuan niya ito sa isang bar. Lumabas na hindi rin alam ni Ansin kung nasaan si Antam. Pero sinabi niyang umalis ito dahil kay Linvier. Naalala ni Ansin na kagabi, habang kumakain sila, inihayag niya ang damdamin kay Antam. Pero tinanggihan siya nito at umalis. Ikinuwento ni Antam kung paano sila nagkakilala ni Linvier. Sinabi niyang hindi sinasadya ang kanilang pagkikita, pero maganda ang naging journey. Naisip niyang hindi siya karapat-dapat kay Linvier dahil magkaiba ang mundo nila. Kung aalis siya, hindi na kailangang magmalasahan o mag-alala si Linvier sa labas. At mabubuhay pa itong masagana. Sinabi niya sa kuya na aalis siya ng lungsod. Bago umalis, nag-text si Antam kay Ansin. Sinabing huwag siyang mag-alala o hanapin. At hiniling na huwag sabihin kay Linvier. Mula nang umalis si Antam, parang nagbago si Linvier. Ang mga alaala lang nila ang nasa isip niya. Nagsisi siya na hindi napansin ang kakaiba sa kasintahan. Mas maaga pa, hindi siya kumain at pinahirapan ang sarili. Kahit sina CCTU at ngalap ang magmalasahan, hindi siya Lumipat ang eksena kay Antam na lumipat sa Tenha Town. Ang bahay na iyon ang tinitirhan niya, kasama ang ina noong bata pa. Hindi niya napigilan ang pag-iyak sa sandaling iyon. Kahit madalas niyang naaalala si Linvier, pinilit niyang manatili roon. Pareho silang naaalala ang isa't isa kahit hindi magkasama. Sa almusal, trabaho, matulog o gumising, una nilang iniisip ang isa't isa. Isang umaga, habang dinidiligan ni Antam ang bulaklak, nahulog ito mula sa balkonahe. Sa sandaling iyon, bumalik ang masasakit na alaala ng kabataan. Naalala niya ang ina na tumalon mula sa bintana, kaya natakot siya. Sa huli, umupo siya sa gilid ng kama at umiyak ng malakas. Habang naglalakad, narinig niya ang pamilyar na tunog ng kutsilyo. Sinundan niya ito at nakita ang mga pamilyar na imahe. Nakita ni Antam ang batang bersyon niya at sinundan ito. Nang hindi na mamalay, si Linvier naman, nang makita ang painting ng Ten Hasa, Ling Chainyu sending love to the fan group on Weibo and immediately going to find his girl. Si Ling ay mabilis na pumunta sa Cheongha at nagtanong sa isang matandang lalaki na nagbebenta ng mga kalabas. Sa hindi na mamalayan, nakarating na si Sujin sa harap ng pintuan ng isang. Ang mga malabong imahe na magkakahalo sa isip niya ay nagdulot kay Sujin ng hindi matiis na. Kaya naman siya ay sa kalabuan, naalala ng babaeng bida ang pagkakakidnap sa kanya noon at ang pagtakas niya, ang dalawang bituin ng matagpuan ay nawalan din ng komunikasyon mula noon. Bago maghiwalay, hinagka ni Sujin sa pisngi ang maliit na kaibigan bilang pasasalamat. Nang dumating si Yang Jai, nakita niyang nahimatay ang kasintahan, kaya mabilis niya itong pagkagising, nakita ni Sujin ang kasintahan sa harap niya na nagdulot ng labis. Bakit alam niya kung nasaan ako? Ipinakita ni Yang Jai kay Sujin ang larawan na iginuhit niya at tinawag pa siyang maliit na tanga. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na siya ang batang lalaki na kasama niyang tumakas mula sa mga human trafficker noon. Matagal nang alam ni Yang Jai mula nang unang puntahan ang bahay ng kasintahan. Nakita niya ang larawan niya noong bata pa. Si Sujin, puno ng damdamin, ay tumingin sa kaya pala mula pagkabata hanggang ngayon, siya ang nasa likod na tahimik na nagpoprotekta sa akin. Mahigpit silang nagyakapan at nangako na hindi na magkakahiwalay kailanman. Nais nilang sana hindi tumakbo ang oras para manatili ang sandaling ito magpakait. Pagkatapos, magkasama sina Yang Jai at Sujin na naglakad sa buong bayan. Biglang may lumitaw na tuta mula sa kung saan na nagpatakot kay Yang Jai, kaya siya ay pinagtawanan ng kasintahan. Magkasama silang umupo sa tabi ng tulay, gumuhit ng larawan at nag-usap ng sobra. Siya ang orihinal na modelo ng karakter na sinam sa obra ni Sujin. Mas naging matatag ang damdamin ng babaeng bida ng malam kung gaano siya pinahalagahan at minamahal ni Yang Jai. Bumalik ng isang araw bago nagising si Sujin mula sa takot. At dinala na ang kasintahan para mamasyal sa buong. Pagkatapos maglakad, bumalik sila sa bahay habang kumakain si Sujin ng pagkaing inihanda ni Yang Jai. Nang hindi sinasadya, natagpuan niya ang lumang tape. Mabilis na kinuha ni Sujin ang tape na sinabi ng ina na naglalaman ng boses ng tunay niyang ama at ibinigay ito. Nang subukan nilang buksan at pakinggan, hindi ito nag-play dahil matagal nang nakaimbak. Nalungkot siya sa loob dahil gusto niyang malaman kung sino ang tunay niyang ama. Patuloy na tinitigan ni Sujin ang napunit na larawan ng kanyang ina. Napulot din ni Yang Jai ang natitirang bahagi na larawan ng batang si Wonchul. Samantala, habang tumatakbo si Nara, napulot niya ang isang nasugatang kuting. Mabilis niyang tinawagan si Taeyeon para humingi ng tanungin kung bakit gusto niyang iligtas ang kuting, sinabi niya lang. Ang pagtingin dito ay naalala ko ang sarili ko noon. Nakita ito ng doktor at sinamantala ang pagkakataon para aliwin ang crush. Pagkatapos, inampon nila ang kuting at pinangalan ng Little Bai. Sa oras na ito, sa bahay ni Sujin, maaga nang nagtipon ang mga miyembro ng studio. Sina Minho at Eugene ay pinayuhan si Sujin na maghanda para sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Mabilis na lumabas si Sujin at iniwan ang espasyo para sa bagong magkasintahan. Sa labas, palagi silang nagtatalo pero sa loob ay matagal nang may pagmamahal sa isa't isa. Nang umalis si Sujin sa bahay, mabilis siyang pumunta kay Wonchul para magtanong tungkol. Nang marinig ang pangalan, biglang nagmalaki si Wonchul sa galit. Lumabas na mula ng ipanganak at masuri ang EV ni Sujin. Nalaman na hindi siya tunay na anak ni Wonchul, kaya siya ay labis na napuot. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi kailanman kinilala ni Wonchul ang babaeng bida bilang anak. Nalungkot si Sujin sa narinig at tinanong ang lugar kung saan siya ipinanganak bago mabilis na pumunta doon. Nang makarating, wala siyang nakita kundi isang malawak na bakante. Ang ospital noon ay naging bagong pamilihan na. Ang tuso na driver ay hindi lamang hindi itinuro kay Sujin ang daan patungo, kundi humingi pa ng bayad sa kanya. Nang magbabayad na siya, biglang dumating si Yang Jai at binantaan ang drive. Kaya napilitan itong umalis. Mabilis na isinakay ni Yang Jai ang kasintahan sa sasakyan at sinabing ipapaimbestiga ito para mapanatag siya. Bumili si Yang Jai ng bagong cellphone para kay Sujin na may hit software. Basta may internet, mabilis nilang malalaman ang lokasyon ng isa't isa. Hindi nila napigilan ang pagpapakita ng labis na pagmamahal. Sa sasakyan, dinala ni Yang Jai ang kasintahan sa kanyang luxury apartment. Nagtaka siya nang makita ang kwarto na napakaganda at romantikong pinalamutsyan. May mga nakaprint na larawan nilang dalawa ni Yang Jai na nakadikit sa buong. Ang sahig ay puno ng mga balyoon at sa wooden table ay may limited edition na comics na inihanda ng lalaking bida. Sinamantala ni Yang Jai ang pagkakataon at inilapit si Sujin sa sofa. Biglang tumunog ang tiyan ni Sujin dahil sa gutom.
Magkasama silang pumunta sa supermarket para bumili ng Nang magbabayad na si Sujin, palihim na bumili si Young Jae ng Brave Mints. Ngunit nahuli siya nito. Nahiya si Young Jae at hindi alam kung saan itatago ang mukha, kaya tumulong na lang siya sa Pagdating sa bahay, sinabi niya kay Sujin na ang password ng pinto ay 0411 na nagpataka sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng mga numerong ito. Nagluto siya ng Japanese sukiyaki na napakaganda sa mata at nasiyahan si Young Jae. Ngunit nang malaman na natutunan ito kay Minseo, agad siyang nagselos. Pinisil niya ang pisngi ni Sujin at sinabing ordinaryo lang ang luto. Habang kumakain ng karne ang babaeng bida, aksidenteng nag-alala si Young Jae at mabilis na kinuha ang ointment para ipahid sa. Si Minseo sa kabilang linya ay tumawag kay Eugene para kamustahin ang kapatid at nalaman na magkasama nang nakatira ang dalawa sa bahay ng lalaking bida. Si Hyeong, na nakatayo sa hagdan, ay narinig ang lahat mula kanina. Galit na galit siyang humarap kay Minseo para questionin si Sujin. Sa pag-aakalang kung wala ang babaeng bida, matagal na sanang naging mag-asawa sila ni Young Jae. Sa apartment, aksidenteng nakita ni Sujin si Young Jae na tumatawag at nakikipagtawanan sa kung sino kaya medyo naging Maya-maya, pagkatapos makipag-usap, hinanap ng lalaking bida, mahinahong niyakap siya at bumulong. Kahit hindi ito ang unang pagkakataong nagsama sila, ito ang unang beses na, kaya medyo nahihiya silang dalawa. Bago matulog, hindi tumigil si Young Jae sa pang-aasar kay Sujin, pinisil ang pisngi. Pagkatapos, isinuot niya kay Sujin ang relo na may kakayahang sukatin ang pulso at tumawag. Kapag may panganib na dumating, kinaumagahan, natanggap ni Sujin ang package mula kay Hyeong. Kahit gustong-gusto niyang malaman ang laman nito. Dahil sa pangako kay Young Jae, hindi niya ito binuksan. Pagkatapos ng trabaho, dinala ni Young Jae ang kasintahan sa mall para mamili ng gamit. Nakakita sila ng double bed na sobrang komportable kaya nagustuhan nila. Humiga si Sujin para subukan at natulog ng hindi namamalayan. Pagkagising, nakita niyang binili na ni Young Jae ang lahat. Pag-uwi, magkasama nilang pinalamutyan ang apartment ng sobrang cozy at romantiko. Parang bagong kasal na mag-asawa. Ang eksenang iyon ay katulad noong una nang lumipat si Young Jae sa bahay ng babaeng bida. Ngunit ang pagkakaiba ay ngayon ay nasa bagong posisyon na silang dalawa. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagod, natulog agad ang dalawa. Natuklasan ni Sujin na hindi naglagay ng password si Young Jae sa kanyang cellphone. Kaya nagpa siya siyang maglagay. Biglang dumating si Young Jae at sinabing ang password ay 0411 na nagdulot ng higit na May special ba sa numerong ito? Sa hating gabi, nang makitang mahimbing na ang tulog ng kasintahan, lihim na hinanap ni Sujin ang impormasyon tungkol. Sa wakas, natagpuan niya ang isang larawan ni Young Jae at Hyeong. Nang suriin ang kaarawan ni Hyeong, ito ay 11 paghahati-4 na nagdulot ng kaunting inis kay Sujin. Kinaumagahan, kahit pumunta sa trabaho ang babaeng bida, hindi siya makapag-concentrate. Tinanong niya sa mga kasamahan ang mga dahilan kung bakit gagamitin ng lalaki ang kaarawan ng isa. Sumagot si Eugene na dapat ay napakahalaga ng babaeng iyon sa kanya, na nagpaalala kay Sujin. Dahil sa pag-aakalang hindi niya lubos na alam ang relasyon ng dalawa, natakot siyang sisihin ang kasintahan. Sa huli, naisip niyang bitawan na ang issue. Sa oras na ito, si Ita iyon ay pumunta sa boxing gift ni Nara para maghanap ng dahilan, at aksidenteng nakita ang isang lalaking estudyante na nanggugulo kay Nara kaya sumugod siya pa. Buong tapang niyang hinamon ang estudyanteng iyon sa laban. Hindi na kailangang sabihin kung gaano kalunos-lunos ang nangyari. Si Nara, na nasa labas, ay nakaramdam din ng awa. Pagkalabas sa parking lot, kinuha niya agad ang mainit na tuwalya para gamutin. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng lambingan. Sa oras na iyon, bumalik ang nanggulo kanina para manggulo ulit, ngunit binugbog siya ni Nara. Pagkatapos, nag-usap ang dalawa. Sinamantala ni Taeyeon ang pagkakataon para ligawan ang dalagang matino. Sa studio, pumirma ng malaking kontrata si Direk Minho. Hindi lang walang komisyon, marami pang kaakit-akit na benepisyo. Masayang sumang-ayon si Sujin. Nang makarating sa lugar para tingnan ang kontrata, natuklasan niyang si Young Jae ang may-ari ng kabilang. Nalaman ni Sujin na nahulog siya sa bitag ng kasintahan, kaya ibinunton niya ang galit kay. Ang lalaking bida ay nakatayo na sa lobby, naghihintay sa espesyal na partner na ito. Nang makita ni Young Jae si Sujin, kusang yumakap siya rito na nagpatigil sa kanya. Ang buong kumpanya ay nagsimulang mag-usap tungkol sa misteryosong babaeng ito. Napagkasunduan ng dalawa na magpapanggap na hindi magkakilala. Ayaw ni Sujin na isipin ng iba na gumamit ng koneksyon ang kanyang studio para makipagtulungan sa malaking korporasyon. Sinamantala ni Young Jae ang pagkakataong walang tao para idiin si Sujin sa pader at halikan. Magkayakap sila mula sa pinto hanggang sofa. Sa panig ni Hyeong, habang abala siya sa trabaho, biglang dumating si Sungmin na may dalang malaking baukwet ng bulaklak para sa kanya. Sinamantala niya ang pagkakataon para magtapat ng damdamin, ngunit tinanggihan siya ulit ni Hyeong. Pagka-uwi ni Sujin, kumatok si Minseo para magdala ng gamit sa kapatid. Pagkatapos, nagpaliwanagan sila tungkol sa mga hindi pagkakaunawa. Pagkabalik ni Young Jae, aksidenteng nakita niyang umalis si Minseo sa sasakyan. Pagdating sa bahay, hindi napigilan ni Young Jae na tanungin si Sujin. Natakot siyang magmalaki ang kasintahan kaya itinago niya ito. Ngunit sa huli ay dinalhan ni Young Jae ng paboritong cake ang kasintahan. Sa gayon, nagkaroon sila ng tapat na pag-uusap. Nilinaw ni Sujin ang mga pagdududa niya sa nakalipas na 2 araw. Lumabas na si Kita iyon ang nagpapatawa kay Young Jae sa telepono. Ang package mula kay Hyeong ay ibinalik niya nang hindi tiningnan. Ang 0411 ay ang araw na unang nagkita sina Sujin at Young Jae na siya ring unang alaala nilang dalawa. Pagkatapos ng pag-uusap, nagdesisyon ang dalawa na magkakaroon ng mga tuntunin para mapanatili ang relasyong ito. Kinaumagahan, hinatid ni Young Jae si Sujin habang nasa sasakyan, paulit-ulit niyang sinasabi ang kanyang speech dahil sa kaba. Kahit sa pag-toothbrush, napagkamalan pa niya ang toothpaste ng kasintahan bilang sa kanya. Nakita ni Young Jae ang kasintahang nanginginig sa nerbiyos at hindi napigilan na nagpahiya kay Sujin. Matagumpay ang presentasyon ni Sujin. Ngunit ang mga disenyong imahe ay tinanggihan ng konseho. Nang magmalaki na si Young Jae, agad humingi ng paumanhin si Sujin at nangakong aayusin ang plan para masiyahan ang dalawang Pagkatapos ng meeting, mabilis na inaliw ni Young Jae ang kasintahan at nagbigay ng mga konkretong solusyon, ngunit nangyakapin niya si Sujin. Biglang pumasok ang dalawang empleyado na nagpagulat sa kanila. Mabilis na umatras si Sujin at nagtago sa likod ng pader. Pag-uwi, sinubukan ni Sujin na mag-focus sa pagguhit ngunit walang ideya. Nang makita ito ni Young Jae, inihanda niya ang prutas at dinala sa kwarto. Sa pagkakita kay Young Jae, biglang nagkaroon ng maraming ideya si Sujin. Dinikitan niya ng mga sticker si Young Jae para ma-inspire ang sarili.
Buong lambing na tinanggap ito ni Youngjai at hinayaang maging katatawanan para sa kasintahan. Kinaumagahan, pagbukas ng opisina, dumating si Sujin para mag-survey para sa disenyo. Natuklasan niyang hinahangaan ng mga lalaking empleyado si Youngjai. Kahit idinikit pa ang larawan nito sa mga mesa. Ipinaliwanag nila na may malaking charisma si Youngjai. Biglang may tumawag sa kanya papunta sa tea room. Pagpasok, nakita niyang parang nag-aapoy sa selo si Youngjai. Dahil nakita siyang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Habang nagpapaliwanag siya, bigla siyang hinalikan ni Youngjai. May pumasok na empleyado, ngunit sa kabutihang palad. Akala lang nila ay pinapagalitan ni Youngjai ang babaeng bida, kaya nakahinga ng maluwag. Dahil sa pagod, natulog agad si Sujin pagka-uwi. Biglang nagising siya sa hating gabi para kumuha ng tubig. Dahil antok pa, aksidenteng nabuhusan niya ng mainit na tubig ang kamay at sumigaw sa sak. Nag-alala si Youngjai at mabilis na tumakbo sa kusina para binuhat niya si Sujin para hugasan ang paa. Sinisi siya ng mailambing at niyakap pabalik sa pagsikat ng araw. Nagising muli si Sujin para magdisenyo dahil may bagong inspirasyon. Kinaumagahan, habang nag-aaway sina Eugene at Minho sa studio, dumating si Sujin para iulat na tapos na ang disenyo na nagpatawa sa lahat. Sa oras na ito, nakipagkita si Minseo kay Wonchul. Sumang-ayon sa ama na pamahalaan ang Hugh Corporation ng pamilya. Sa apartment ni Youngjai, sina Sujin, Eugene, at Minho ay nagdedekorasyon ng modelo ng disenyo. Pinilit niya si Youngjai na magsuot ng beer costume na nagpasaya kina Eugene at Minho habang pinapanood sila. Sa sandaling iyon, aksidenteng nagkahawak kamay sina Eugene at Minho. Sa meeting San Hukway kinaumagahan. Inilahad ni Sujin ang plano niya na umani ng papuri mula sa lahat. Si Youngjai ay may pagmamalaking tingin kay Sujin. Nagdesisyon siyang hintayin ang pagtatapos ng disenyo ni Sujin bago nila ipapahayag ang kanilang relasyon. Pagkatapos, nang kumpleto na ang kumpanya, kinuha ng lalaki at ipinahayag na si Sujin ang kanyang kasintahan. Upang ipagdiwang ito, inimbitahan nila ang buong kumpanya ng inumin. Nang bumalik si Sujin sa studio para magdiwang, natuklasan niyang ang dalawa ay may namuong relasyon na, kaya lihim siyang natuwa. Sinamantala ni Minho ang pagkakataon para regaluhan si Eugene at opisyal na kumpirmahin ang masaya si Eugene dahil pagkatapos ng maraming pagsubok. Sa wakas ay makakasama niya ang tunay na nagmamahal sa kanya. Sa oras na ito, hinanap ni Direk Ryu si Youngjai para ituloy ang kooperasyon, ngunit tinanggihan siya. Sinabi niyang ang plano ng kabilang kumpanya ay kulang sa detalye at nangangailangan ng mas malawak na pananaw. Nang matanggihan, hinanap ng direktor si Minseo para sa kooperasyon at ito ay tinanggi. Si Hiyang kamakailan ay malungkot dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Youngjai, hanggang sa nakita ni Hiyang si Sungmin na matagal nang naghihintay sa kanya. Magkasama silang pumunta sa trabaho at maingat pa niyang inihanda ang matamis na pagkain para sa kanya. Sa gabi, kumain sila sa isang marangyang hotel dahil sa kalungkutan at sa misteryosong ambience ng lugar. Kaya kasama ni Sungmin, marami silang nain. Pagkagising, napansin ni Hiyang na nasa hotel siya at suot ang pajama na inihanda ng reception. Pumasok si Sungmin, ikinuwento ang nangyari kagabi at nag-alok na, ngunit mabilis itong tinanggihan ni Hiyang. Nagdulot ito ng pagtatalo at sa huli, iniwan siya ni Sungmin. Lumipat ang eksena sa marangyang apartment. Si Sujin ay nakahiga sa sofa, naghihintay kay Youngjai matapos ang trabaho buong gabi. Pagka-uwi niya, lumapit siya at tiningnan si Sujin ang puno ng pagmamahal. Kinaumagahan, pagkatapos maligo, binuksan ni Sujin ang musika, sumayaw kahit na kumakanta pa ng mga hindi malinaw na tunog. Hindi niya alam na nakita ito ni Youngjai mula sa pinto. Nang lumingon si Sujin, nagulat siya at nahiya. Sinabi ni Youngjai na dinalhan niya siya ng pagkain. Sa kumpanya, hindi maiwasan ni Hiyang na maalala si Sung. Dumating ang delivery ng bulaklak at prutas na inorder niya para kay Hiyang. Ang larawang ipinost ni Hiyang sa social media ay kuha nilang dalawa noon. Sa sandaling iyon, medyo namimiss niya si Sungmin. Sa kumpanyang Yukway, pumirma si Youngjai ng kontrata sa pamumuhunan kasama si Direk. Isinagawa ang naunang plano. Abala siya buong araw ng walang pahinga. Sa gabi, dinalhan ni Sujin ng pagkain ang kasintahan sa kumpanya. Kumain si Youngjai habang pinupuri ito, ngunit nang malaman na natutunan ito ni Sujin. Mula kay Minseo, nagselos agad siya. Gayunpaman, labis siyang natuwa at naramdaman ang init. Habang nag-aalala si Youngjai tungkol sa plano niya at nagtampo kay Sujin. Sa kanyang kamusmusan, naniwala si Sujin at mahinahong inaliw. Sinabing siya ang kanyang lucky star. Nagyakapan sila ng sobrang romantiko. Kinaumagahan, nagdaos ng press conference si Minseo para i-anunsyo ang proyekto na tumugma sa plano ni Youngjai. Agad niyang ipinatawag ang mga empleyado para sa meeting. Ang New Way ay nalugi ng higit sa 200 milyon at maraming investor ang gustong umatras. Pinag-uusapan pa rin ng shareholder si Youngjai, ngunit hindi niya iniwan ang kumpanya. Nabalitaan ito ni Sujin at napagtanto na maaaring galing ito, kaya medyo hindi siya komportable. Pagkababa ni Youngjai sa gate, sinalubong siya ng mga batikos at binato, kaya hinanap siya ni Sujin. Matapos makitang pagod ang kasintahan dahil sa kumpanya, nagpa siya siyang hanapin ang kuya niya. Noon, hindi siya naniniwala hanggang sa umamin si Minseo mismo. Nagtaka si Sujin kung bakit niya ito ginawa. Galit na sumigaw si Minseo, sinisisi si Youngjai sa galit na tinawagan ni Minseo si Youngjai para magmalaki na. Nang umalis si Sujin, naalala ni Minseo ang mga panahon nilang magkasama. Nasinira ni Youngjai. Sa sobrang galit, binasag ni Youngjai ang baso ng tubig sa sahig. Sa e-commerce conference, habang ipinapakilala ni Minseo ang plano ng anha, pumasok si Youngjai. Malakas niyang ipinahayag na susuportahan ng Yukway ang planong ito. Maraming tanong ang ibinato ng mga reporter. Nagtaka si Minseo kung bakit ganoon ang ginawa ni Youngjai. Umisi lang siya at binantaan si Minseo na huwag masyadong magmalaki ng lumabas na si Direk Ryu ay hindi sinabi kay Minseo na ang 5-hour plan kasama ang Co-Logistics ay eksklusibo sa New Way. Na naging kahinaan ni Minseo. Patuloy siyang inatake ni Youngjai at binaligtad ang nahulog si Minseo sa bitag at si Wonchul ay kinasuhan. Pagkalabas ni Minseo, sinugod siya ng mga reporter at napilitang manatili sa hotel. Nabalitaan ito ni Hiyang at hinanap si Sujin para ibunton, ngunit hindi pa alam ni Sujin ang nangyari. Nang malaman ni Sujin ang sitwasyon, sinisi niya ang sarili. Paulit-ulit niyang tinawagan si Minseo, ngunit walang sumasagot. Walang magawa, nag-text na lang si Sujin sa kuya niya, umaasang makikinig. Lumipat ang eksena sa basement kung saan lihim na nakikipagkita si Direk Ryu sa isang misteryosong tao. Lumabas na may nagtulak sa likod ng lahat. Pagka-uwi, hinimas ni Youngjai ang ulo ni Sujin at tinanong kung okay. Ngunit si Sujin ay medyo nainis dahil itinago ni Youngjai ang lahat.
Sinabi ng lalaking bida na hindi siya mali dahil ginawa niya ito para sa ikabubuti ng kasintahan. Nagdulot ito ng matinding pagtatalo sa kanila. Nagalit si Yang Jai nang marinig ang pangalan ni Min Seo at nagselos. Si Sujin naman ay nadismaya dahil hindi siya pinagkakatiwalaan ng kasintahan. Buong gabi, natulog sila ng magkahiwalay. Ngunit nahirapan silang makatulog dahil kulang ang presensya ng isa't isa. Kinaumagahan, pumunta si Sujin sa ospital ni A. Taeyeon para magpa-check at aksidenteng natuklasan na may record siya sa Maria Hospital. Lumabas na doon unang nag-intern si Taeyeon. Kinuwento ni Sujin ang kanyang istorya kay Taeyeon. Matapos marinig, nalaman ni A. Taeyeon na ang kanyang propesor ang gumawa ng fake test at nagdesisyong tulungan si Sujin. Pumunta si A. Taeyeon sa ospital ni Professor Kang at lihim na sinuri ang computer nito. Matapos maghanap, natagpuan niya ang impormasyon ni Sujin at ilang recording. Pagkabalik, ikinuwento ni Taeyeon ang lahat kay Sujin. Pinakinggan niya rin ang mga recording. Lumabas na si Yang Hong ang may pakana ng lahat. Si Yang Hong ang nanggigipit kay Professor Kang upang baguhin ang resulta ng F. Noong mga nakaraang taon, maging ang resulta tungkol sa kamay ni Yang Gua ay plano niya rin. Ang sugat na iyon ay wala talagang kinalaman sa babaeng bida. Nang marinig ito, labis na nalungkot si Sujin at hindi maintindihan kung bakit ganito ang ginawa sa kanya ng madrasta. Mabilis siyang pumunta kay Wonchul upang harapin si Yang Hong. Walang sinabi ang babae, nagpakita lamang ng kakaibang ekspresyon. Hindi na mahina si Sujin tulad noon, malamig niyang binantaan si Yang Hong. Sa oras na ito, si Min Seo sa kwarto ay puno ng damdamin habang tumutugtog ng sa hindi namamalayan, naalala niya ang mga sinabi ni Yang Jai at ng kapatid. Na napansin niyang may katwiran. Sa sandaling iyon, dumating si Hiyaong na may dalang alak sa kwarto ni Min Seo. Gustong makipag-inom. Biglang tumawag si Yang Jai para pag-usapan ang posibleng kooperasyon. Sinamantala ni Hiyaong ang pagkakataon para akitin si Min Seo. Pagkatapos, ginamit niya ang cellphone ni Min Seo para makipagkita kay Yang Jai sa bulwagan. Kinaumagahan nang makita na dumating si Yang Jai sa lugar. Mabilis na nilock ni Hiyaong ang pinto sa likod at pumasok din sa loob. Hindi lang iyon, inintuan niya rin ang signal ng telepono, kaya hindi makontak ni Yang Jai ang sinuman. Hinayaan niya si Hiyaong na magsalita ng magsalita habang nakatutok siya sa paghahanap ng labasan. Ang larawang nakita ni Sujin noon ay biro lang pala ni Sungmin. Nilinaw niya kay Hiyaong na si Sujin lang ang mahal niya at tanging siya lang ang mamahalin. Para kay Yang Jai, si Hiyaong ay kaibigan lamang na pinahahalagahan, wala nang higit pa. Magulo ang buong kumpanya dahil walang makakontak sa direktor. Walang magawa, humingi sila ng tulong kay Sujin, ngunit hindi rin siya makatawa. Ngunit nang maalala ang imbitasyon sa anibersaryo ng paaralan, nahulaan ng babaeng bida kung nasaan ang kasintahan. Dati, matalino nang naglagay si Yang Jai ng locator sa cellphone nilang dalawa. Dahil dito, mabilis na natagpuan ni Sujin ang maliit na bulwagan. Nang mabuksan ang pinto at makita si Sungmin, agad silang nagyakapan. Ang mga hindi pagkakaunawaan noon ay nawala na rin. Nang makita si Hiyaong na wala sa sarili sa upuan, nahulaan nila na plano ito ng isang tao. Sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Sujin. Binantaan niya ang kapatid na mamuhay ng mahimbing sa sarili niyang buhay. Sinabi ni Sujin na seryoso niyang mamahalin si Yang Jai at hindi siya bibitawan kailan. Matapos sabihin iyon, magkahawak kamay silang umalis. Habang naglalakad sila sa daan, may nakaitim na lihim na sumusunod mula sa malayo at tumawag para magulat sa isang tao. Nang umalis si Yang Jai, biglang lumitaw si Sungmin, umupo at inaliw si Hiyaong. Sinabi niyang una ay galit siya kay Yang Jai dahil sa kanyang pagiging. Ngunit nang makita si Sungmin, gumaan ang taos puso siyang nagpasalamat kay Sungmin. Sa oras na ito, nilinaw ni Sungmin na noong gabing iyon sa hotel, walang nangyari sa kanila. Ang pahayag na ito ni Sungmin ay nagdulot ng kaunting hiya kay Hiyaong dahil mali ang akala niya. Samantala, sina Sujin at Yang Jai ay nasa sasakyan pa uwi. Binuksan ni Yang Jai ang usapan, humingi ng paumanhin sa kasintahan at ipinaliwanag. Lumabas na matagal nang nagkausap sina Yang Jai at Min Seo para linawin ang lahat at itabi ang mga nagdesisyon silang magtulungan para sa pag-unlad. Habang masaya silang nag-uusap, natanggap nila ang tawag na. Ang ama ni Yang Jai ay na-emergency sa mabilis silang nagmaneho patungo sa ospital. Pagdating doon, sinabi ng doktor na ligtas na siling tayan sa panganib. Ngunit nasa malalim pa ring pagkakahiya. Habang nag-aalala ang pamilya Ling sa kalagayan niya sa kumpanya, magulo ang mga shareholder dahil sa stocks. Direkta silang pumunta sa ospital, dala ang sulat ng otorisasyon mula kay Lintayan. Dati pa, ipinasa niya ang buong kapangyarihan kay Yang Jai at sa mga shareholder. At hiniling nila na bumalik agad siya sa kumpanya para ayusin ang gulo. Para mabawasan ang alala ng kasintahan, hinikayat siya ni Sujin at nangakong aasikasuhin ang lahat. Sa parking lot, lihim na nakipagkita si Yang Dao kay Professor Kang. Binantaan niya itong huwag magmalaki kahit kalahating salita. Bumalik sa apartment ng magkasintahan. Si Yang Jai ay nananaginip pa rin ng masamang panaginip, puno ng mga imahe ng dagat na nagpagis. Mahinahong lumapit si Sujin, niyakap siya at pinakalma. Inaya niya itong lumabas para makapag-relax. Nagdesisyon silang pumunta sa aquarium, ngunit hindi sila Hindi sumuko si Sujin. Naghanap siya ng paraan para makapasok. Magkahawak kamay silang naglakad at pinagmasdan ang mga nilalang sa dagat. Hinikayat ni Sujin si Yang Jai na humiling sa harap ng mga stingray para maging kinaumagahan. Pumunta si Yang Jai kay Goshi para makipag-usap kay Min Seo. Noon, inakala ni Min Seo na may masamang plano si Yang Jai. Ngunit nang makita, kusang sumang-ayon siya sa kooperasyon at layunin para ito ang solusyon sa relasyon ng tatlo sa kasalukuyang panahon. Pag-alis, si Yang Jai pa ang unang naglahad ng kamay kay Min Seo. Nais na burahin ang lahat ng hindi pagkakaunawaan noon. Sa oras na ito, si Sujin ay abala sa pagsusulat. Makita ang balita tungkol sa kooperasyon ng Wu at Mew. Bumalik sa kanya, tuwang-tuwa siya hanggang hindi maipikit ang bibig. Lumipat ang eksena sa isang coffee shop kung bigla siyang tumawag, ibinuhos ang damdamin sa telepono. Kahit na binanggit ang mga alaala nila, nalabis niyang ikinatuwa. Dumating si Sungmin na may dalang regalo. Iyon ang sapatos na ibinigay sa kanya ni Hiyaong noon. Kahit na una itong para kay Yang Jai, pinahalagahan ito ni Sungmin. Sa huli, pumayag si Hiyaong na maging kasintahan niya. Sa sobrang emosyon, mahigpit silang nagyakapan. Sa panig ni A. Taeyeon, hindi niya maintindihan ay gumawa ng nakakahiyang bagay.
Sa kalasingan, tinawagan ni Taeyeon. Pagkatapos, dumating si Yang Jae at nara sa bahay niya para tingnan ang lagay. Dahil may trabaho, si Nara lang ang naiwan para alagaan si Taeyeon. Sinamantala niya ang pagkakataon para ligawan ang crush. Sa wakas, pumayag si Nara na makipagrelasyon kay Taeyeon. Ngunit pagkagising, nakalimutan niya ang lahat ng nangyari kagabi. Sa oras na ito, sina Sujin at Yang Jae ay magkasamang tinitingnan ang mga larawan nila. Biglang naalala ni Sujin ang yumaong ina at napaiyak ng malakas. Nang makita ito ng lalaking bida, labis siyang naawa. At niyakap siya ng mahigpit. Nangako si Yang Jae na mula ngayon ay hindi na niya dadalhin ang trabaho, kundi maglalaan ng mas maraming oras kasama si Sujin. Sinabi ni Sujin na okay na ang lahat ngayon. Ngunit kung maaari, nais ni Sujin na si Yang Jae ay maging mas malumanay sa kanya at sa mga tao sa paligid. Sa oras na ito, dumalaw si Lee Taeyeon sa bahay niya. Ngunit dahil naglilinis, medyo magulo ang bahay. Nahihiya si Nara at hindi pinayagan siyang pumasok. Nang makita ito, tumakbo si Lee Taeyeon papasok kaya hindi nakapaghanda ang kasinta. Hindi lang siya tumulong maglinis kundi nagluto pa ng masarap na hapunan. Napakasarap ng pagkain na ginawa ni Taeyeon na nagpasorpresa kay Nara. Sinamantala ni Taeyeon ang pagkakataon para iayain siyang magsama sila, ngunit nagdalawang isip pa sin. Kinaumagahan sa studio ng comics, si Minho ay nakikipag-usap ng plano sa partner. Si Eugene ay nakatitig sa kanya nang hindi na. Nang umalis ang bisita, nagpasalamat si Minho sa kasintahan sa palaging pagsuporta. Sa lahat ng ginagawa niya, sa oras na ito, may natanggap na mensahe sa lumabas na inimbitahan ng kliyente si Minho na kumain. Nang makitang malungkot si Eugene, tinanggihan niya ito para makasama ng buo ang kasintahan. Sina Sujin at Yang Jae ay papunta sa kumpanya. Sa sasakyan, walang tigil ang pagtunog ng telepono ni Nara. Lumabas na si Lee Taeyeon ang tumatawag. Pinayuhan siya ni Sujin na agawin ang tunay na pag-ibig. Nang makarating ang babaeng bida sa studio, agad siyang nagtrabaho. Sinamantala ni Nara ang pagkakataon para ikwento kay Sujin ang pagkikita nila ni Yang Jae. Lumabas na si Yang Jae ang tumulong kay Nara na makatakas sa mapang-aping boxing company. At kinuha siya bilang personal na bodyguard. Kung wala ang tulong na iyon, baka wala na si Nara ngayon. Kaya naman lubos niyang iginagalang at tapat kay Yang Jae. Samantala, maaga nang hinanap ni si Taeyeon si Sujin para humingi ng payo kung paano mapapaibig si Nara. Sa gabi, hinintay ni Taeyeon si Nara sa lugar kung saan nila nakuha ang kuting. Pagdating niya, may dala siyang malaking baukwet ng bulaklak. Seryosong ipinahayag ni Taeyeon ang damdamin at nais na protektahan si Nara. Mahinhin siyang lumapit kay Taeyeon, niyakap siya, at sinabing matagal na niyang Naalala na rin ni Taeyeon ang gabing lasing siya. Matagal silang nagyakapan at naging sobrang matamis ang hangin. Sa oras na ito, si Hyeong ay nasa rooftop, naghihintay ng meteor show. Biglang dumating si Sungmin. Bigla siyang nagkaroon ng mga tanong tungkol sa kanya. Hindi alam ni Hyeong kung mabuti o masama si Sungmin at tinanong din siya kung bakit niya ipinasundan siya noon. Ipinaliwanag ni Sungmin na ginawa niya iyon dahil nag-aalala siya sa kasintahan at umaasang mapagkakatiwalaan. Sa huli, pinili niyang magtiwala kay Sungmin. Sa oras na ito, sa kabilang gusali, lumitaw ang mga anim na imahe nilang dalawa na dinisenyo mismo ni Sungmin na nagpaiyak at nagpasorpresa kay Hyeong. Sa wakas, naghalikan sila sa ilalim ng makulay na kalangitan. Nang dumaan ang meteor shower, mahinahong yakap ni Yang Jae si Sujin. Sinabing natupad na ang hiling niya noon. Sa ibang eksena, masaya rin sina Minho at Eugene. Si Nara ay may kasamang si Lee Taeyeon. Tanging si Minseo lang ang mag-isa sa bahay. Sa oras na ito, hindi alam kung ano ang nasa isip ni Won nang makita si Hyeong na pagkamalan niya itong si Sujin na nagpainis sa kanya. Nagpadala si Hong ng impormasyon kay Minseo tungkol sa natuklasan ni Minseo na may mga perang inilipat. Lumipat ang eksena sa isang bahay na puno ng bulaklak sa labas. Nakatayo si Yang Gua doon, nakikipag-usap sa misteryoso. Nang tumawag si Yang Gua, hindi siya nagdalawang isip na pumunta sa lugar ng tagpo. Nang makabalik si Minseo sa bahay, narinig niyang tumatawag si Yang Hong. Nagpaplano itong saktan ang babaeng bida habang nasa kumpanya si Yang Jae. May gumamit ng telepono ni Sujin para ihatak siya sa kakaibang lugar. Mabilis niyang iniwan ang meeting para pumunta sa lugar. Si Sujin ay nakatali sa isang lumang bahay. Ginamit siya ng kidnapper para pilitin si Yang. Nang makita ni Yang Jae ang sitwasyon, nagkunwari siyang susunod. Sinamantala niya ang pagkakataon para suntukin ang kalaban. Nang tangkain niyang kalagan si Sujin, biglang sinugod siya ni Yang Gua. Natamaan siya ng bubog sa ulo at nawala ng malay. Nang magising, pareho na silang nakatali ng mahigpit. Inutusan na nakaitim si Yang Gua na linisin ang lugar bago umalis. Sa kabutihang palad, dumating si Sungmin para tumulong at nailigtas sila. Inamin din ni Sungmin na hindi siya ang sumira sa sasakyan ni Yang Jae noon. Sa pag-ugnay ng mga pangyayari, si Sungmin ang tunay na salarin. Siya lang ang may kakayahang mag-leak ng internal na impormasyon at gumawa. Nang magising si Yang Gua, tinanong siya tungkol sa kasabwat, ngunit walang sagot. Inihayag ni Minseo na si Yang Hong ang utak ng lahat. At siya rin ang nag-alaga kay Yang Gua ng masugatan ito. Para gamitin siya laban kay Sujin sa hinaharap. Nang malaman ito ni Yang Jae, nagpanggap siyang patay para pinadala nila si Yang Gua sa lugar na walang makakakilala. Si Sungmin ang namahala sa pagsunog ng abandonadong bahay para Nang malaman ni Sungmin ang balita, labis siyang natuwa. Sina Yang Jae at Sujin ay pansamantalang nagtago sa bahay. Pagkabalik ni Minseo sa bahay, natakot siya sa naramdamang intensyon ni Yang Hong. Kung may hindi ba siya nasisiyahan sa kasalukuyan na nagpasorpresa kay Yang Hong. Bigla niyang inihayag na magtutungo siya sa ibang bansa at hindi na magtatrabaho sa kumpanya. Paulit-ulit na tinawagan ni Yang Hong si Yang Gua, ngunit walang sumasagot. Sa tamang oras, pumasok si Won Chu sa opisina para hanap. Napansin ni Yang Hong na kakaiba ang asawa, kaya iminungkahi niyang magpatingin sa oras na ito, sina Nara at si Lee Taeyeon, matapos ang hirap ay natagpuan sina Sujin at Yang. Masayang nagkita ang apat. Pagkatapos, umupo sila para pag-usapan. Sa oras na ito, may naisip na si Yang Jae para sa bahay ng Go, nagpa siya si Minseo na tawagin ang ina sa kwarto. Paulit-ulit niyang naalala ang magagandang alaala ng pamilya nilang magkakasama. Sinabi ni Minseo kay Yang Hong na kahit anong mangyari,
Maniniwala siya kay Yang Hong dahil may sarili itong dahilan. At susuportahan siya kahit ano paman. Sa oras na ito, medyo na-excite si Min Seo habang pinapayuhan ang ina na tumigil. Malabo sa kanya ang buong kahulugan ng sinabi ng anak. Nang tanungin siya ng anak tungkol sa ari-arian, sumagot lang siya ng pampalubag loob para itago ang sina Sujin at Yang Jae ay hindi natulog buong gabi. Sa maliit na kwarto, magkasama silang nagplano kung paano malalampasan ang problema. Si Sung Min, sa meeting ng shareholders, ay dinala ang kontrata ng paglilipat na nilagdaan ni Yang Jae noon na nagdulot ng pagtataka sa lahat. Alam na ni Sung Min ang plano kaya nakaupo lang siya, naghihintay ng magandang palabas. Si Nara ay nagmalaki ng galit at pumunta sa kumpanya para bubugin si Sung Min. Para magmukhang totoo ang lahat. Pagkaalis ni Sung Min sa kumpanya, dinalhan niya ng bulaklak si Hiyaw. Inihayag ni Hiyaw na tinapos na niya ang lahat ng komunikasyon kay Yang Jae. Itinuring na ang nakaraan ay nakaraan na lang. Sinamantala ni Sung Min ang pagkakataon para lumuhod at mag-propose sa kas. Labis siyang natuwa at pumayag. Bumalik sa pamilya Go. Sinabi ni Hiyaw kay Min Seo na kahit may personal siyang galit kay Sujin, iisa pa rin silang pamilya. Mula sa puso, nag-aalala pa rin siya at ayaw na may mangyari kay Sujin. Labis na natuwa si Min Seo nang marinig ito. Sa sandaling iyon, inihayag din ni Hiyaw na inalok siya ng kasal ni Sung Min. Higit sa lahat, alam ni Min Seo ang magiging wakas ni Sung Min. Kaya pinayuhan niya ang kapatid na huwag magmadali. Ngunit si Hiyaw, nabulag na sa pag-ibig, hindi nakinig at sinabing, walang karapatan ang kuya niya na husgahan si Sung Min. Sa meeting sa kumpanya, gamit ang shares ni Yang Jae, malinaw na naging CEO siya ng new wife. Nagkunwari ring sumuporta si Sung Min na lalong nagpadagdag sa kayabangan ni. Samantala, nahuli na ng grupo ni Yang Jae ang misteryosong nakaitim. Ginamit ni Yang Jae ang telepono nito para magpanggap at magpadala ng death certificate niya. Nang makita ito ni Sung Min, napangisi siya at lubos na naniwala. Sinamantala ni Sujin at Yang Jae ang pagkakataon para pumunta sa dagat at manood ng sunset ng Roma. Magkatabi silang nakaupo, nagkukwentuhan buong hapon. Sa gabi, inarkila pa ni Yang Jae ang buong supermarket para mamili sila ng malaya. Gusto ni Sujin ng hotpot, ngunit malapit nang ma-expire ang kaya nagmalaki si Yang Jae at nagluto doon mismo. Masaya silang nag-enjoy sa mga payapang sandali. Kahit nakita na ni Sung Min ang death certificate, may duda pa rin siya. Nagpadala siya ng tao para mag-imbestiga ulit. Ngunit kahit isang buwan nang hinintay sa isla, walang balita. Nagdesisyon si Sung Min na magmalaki at gumawa ng bitag, isugal ang lahat. Sa oras na ito, pumunta siya sa ospital para bisitahin. Nang makita niyang tinitingnan nito ang mga larawan ni Yang Jae noong bata, nagselos siya at nagduda. Malupit niyang inilagay ang dyaryo na may balita tungkol kay Yang Jae. Sa harap ng kama ni Ling Tian, dahil sa sobrang gulat, inatake sa puso si Ling Tian at nahimatay. Si Sung Min ay tuso na nagdaos ng press conference para siraan si Yang. Pinakalat na si Yang Jae ang dahilan ng sakit ng ama. Sa oras na ito, nakita rin ni Yang Jae ang balita. Labis siyang nag-alala kay Ling Tian, ang kanyang ama. Nagdesisyon silang bumalik sa lungsod para bisitahin siya. Sa New Quay, si Sung Min, pagod na pagod, ay natulog sa balikat ni Hiyaw. Patuloy siyang bumubulong sa kalabuan na nagdulot ng duda kay Hiyaw. Sa panig ng kabutihan ni Yang Jae, magkasama silang sina Sujin, Eugene, at Minho ay nagkita sa sinehan. Apat silang nagtulungan para makahanap ng paraan laban kay Sung Min. Para masira ang tensyon, paminsan-minsan ay nagpapatawa si Yang Jae. Nagdesisyon si Yang Jae na ang unang plano ay gumawa ng alitan kina Yang Hong at Sung Min. Humingi siya ng tulong kay Min Seo para i-set up si Sung Min kay Sung Eun. Kusang nagpakita ng lambingan para makuhanan ng mga tauhan ni Yang Hong. Nang makarating ang mga larawan kay Yang Hong, galit na galit siya. Pagkatapos, hinintay niya si Sung Min para linawin ang lahat. Sa ospital, dinala si Yang Jae ni si Taeyeon bilang intern. Nangako siyang papalitan ang kaibigan sa pag-aalaga kay Chairman Ling. Sina Eugene at Minho ay maaga nang nagplano. Lihim nilang nilagyan ng recorder si Yang Hong bago siya makipagkita kay Sung Min. Tagumpay nilang narinig ang buong usapan. Si Yang Hong at Sung Min ay walang tigil sa pagtatalo. Kailangan yumuko si Sung Min at purihin siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa galit, ibinunyag nila ang mga kasalanan ng isa't isa, na nagpasaya sa grupo ni Yang Jae. Ngayon, nahayag na ang lahat ng katotohanan. Si Yang Hong ang nasa likod ng lahat. Sina Sujin at Yang Jae ay humingi ng tulong kay Min Seo para hanapin ang kontrata ng nahawak ni Yang Hong. Samantala, sina Hiyaw at Sung Min ay nagdesisyong magpakasal. Abala sila sa pagsukat ng wedding dress at paghahanda. Sina Yang Jae at Sujin ay hindi rin nagpatalo. Itinabi nila ang mga hindi natapos na problema. Payapang magkatabi, nanood ng scene ng masaya. Sa araw ng kasal, maaga nang dinala ni Min Seo ang mga magulang sa seremonya. Binigyan ng pagkakataon si Yang Jae na makapasok at maghanap. Sa daan, biglang bumalik si Hiyaw sa Go Residence. Kaya napilitan si Min Seo na sundan siya. Sa oras na ito, sina Yang Jae at Sujin ay sinusubukang pasukin ang computer para sa. Nang aalis na sina Sujin at Yang Jae, nahuli sila ni Hiyaw. Gusto ring pumasok ni Yang Hong, ngunit pinigilan siya ni Min Seo. Nang mabuksan ang pinto, si Hiyaw lang ang nasa loob, kaya nakahinga ng maluwag si Min Seo. Matulin si Hiyaw na pinatakas si Sujin sa likod. Sa kasalan, maraming bisita ang dumalo para batiin si Won Chul. Ngunit malabo ang isip niya, hindi niya nakilala ang anak. Si Sung Min ay may dalang baso para i-toast ang kapatid. Sa puso, talagang masaya siya para kay Sung Min. Sina Eugene at Minho ay nagpanggap na staff at nakihalubilo. Sadyang sinira ni Eugene ang computer na inihanda. Mabilis na pinalitan ito ng isa na may recording ni Yang Hong at Sung Min. Sa dressing room, maganda talaga si Hiyaw. Pumasok si Min Seo para batiin ang kapatid. Taos puso niyang hiniling na maging masaya siya habang buhay at ikinuwento rin ni Hiyaw. Narinig ni Min Seo na sina Sujin at Yang Jae ay nasa bahay ng Go. Biglang pumasok si Sung Min para hanapin ang asawa. Magkasama silang naglakad papunta sa altar sa gitna ng pagbati ng lahat. Sinabi ni Sung Min na may sorpresa siyang regalo para kay Hiyaw na nagpataas ng kuryosidad ng lahat. Sa malaking screen, ipinalabas ang video ng alaala nilang dalawa. Biglang tumunog ang recording ni Yang Hong at Sung Min. Hindi naputol ng technician ang signal, kaya naging magulo ang bulwagan. Nalaman na rin ni Hiyaw ang tunay na ugali ng kasintahan at lubos na naduro.
Mabilis na umakyat si Minseo sa entablado para hilahin siya palayo, ngunit umiyak siya at sinisi ang ina. Bakit niya ito ginawa? Sa pagtingin sa anak na puno ng luha at paninisi. Nabigla si Ang Hong at nahimatay, biglang naging magulo ang buong bulwagan. Sumunod na nahimatay si Won Chul kasabay ng asawa na nagpaalala sa lahat. Mabilis siyang dinala sa emergency. Habang aalis, hindi napigilan ni Hiyaong na lingunin si Sung Min. Patuloy na kinukulit ng mga reporter si Sung Min tungkol sa matigas niyang sinabi na wala siyang alam. At iginiit na peke ang recording. Biglang pumasok si Yang Jai para ilantad ang tunay na ugali ng kapatid. Si Sung Min ay nanginginig na sinabing siniraan siya ng kuya. Hindi alam ni Sung Min na gising na silingkayan mula nang bisitahin siya ni Yang Jai. Itinulak siya ni Sung Min papasok para masaksihan. Labis na nadismaya silingkayan sa bunsong anak na lubos niyang minahal. Galit na nagmalaki si Sung Min at sinisi. Na dahil minamaliit siya, kaya siya naging ganito. Buong tapang niyang sinabi na hawak niya ang pinakamaraming shares. Kaya hindi na kailangang magmalaki kahit. Nang makita ito ni Ling Tian, inilipat niya ang lahat ng shares kay Yang Jai. Ginamit din ito ni Sung Min at Su Jin. Sa huli, si Yang Jai ang may pinakamaraming shares. Kahit na siya pa ang nakatanggap ng tiwala mula sa board. At sa lahat ng empleyado sa kumpanya, si Sung Min ay gumuho habang tinitingnan ang lahat ng tulal. Sa wakas, dinala siya ng pulis para tanungin. Sina Su Jin at Yang Jai ay mabilis na tumakbo sa ospital para tingnan ang ama niya. Pagdating doon, nagulat ang lahat nang malaman na may brain cancer si Won Chul. Sa waiting room, si Minseo lang ang naroon. Kahit matagumpay ang operasyon, marami pa ring komplikasyon. Ang sakit ay Alzheimer, pagkalimot ng matanda. Malungkot si Su Jin nang marinig ito. Yumuko siya sa dibdib ng kasintahan at umiyak ng malakas. Si Yang Hong ay nagising na rin, ngunit hindi matatag ang isip. Dumalaw si Minseo at pinayuhan ang ina na bitawan ang lahat at bumalik sa tamang landas. Noong una, dumalaw din si Yang Gua sa ospital. Sinisi siya kung bakit siya sinaktan. Ngunit tinulungan din kaya nagpapasalamat siya. Sa lahat ng nangyari, nagsisi si Yang Hong. Inihatid ng mga kaibigan ni Su Jin ang kasabwat ni Yang Hong sa pulis. Sa villa ng pamilya, nag-usap sina Minseo at Su Jin. Sinabi niyang titigil siya sa pag-aaral at babalik sa China dahil siya na ang haligi ng korporasyon. Inayos niya rin ang kwarto ni Su Jin. Sinabing ang lugar na ito ay palaging tahanan at bukas para sa babaeng bumalik si Hiyaong ng biglaan. Humingi siya ng tawad kay Su Jin sa mga nakaraan. At tinawag siyang ate. Matagal nang pinatawad ni Su Jin ang kapatid. Sa korporasyon ng Ling, iniwan ni Yang Jai ang grupo kay Sung Min. Bumalik siya bilang sifi ng New Quay tulad ng dati. Nagkaayos na rin sina Yang Jai at ang kuya niya, handang tumulong sa isa't isa. Sina Eugene at Minho ay nag-recruit ng bagong miyembro para sa studio. Ang comics ni Yang Jai at Minseo ay magkasamang nilagdaan para iangat ang dalawang korporasyon. Si Su Jin ay naging sikat na manunulat. Sina Kita Iyon at Nara ay masayang nakaupo sa gumagawa ng plano para sa kinabukasan nilang dalawa. Si Hiyaong, pagkatapos ng panahon ng katahimikan, bumisita kay Sung Min sa kulungan. Hinikayat at inalyo niya ito tulad ng ginawa niya sa kanya noon. Nagdesisyon si Hiyaong na hintayin siya tulad ng paghintay ni Sung Min sa kanya. Ipinakita niya ang singsing mula sa kasalan na suot na niya bilang tanda ng pagmamay-ari. Pagkatapos, dumalaw siya sa studio kay Su Jin. Binigyan siya ng babaeng bida ng bagong libro niya, nang biglang tumawag si Nara. Sinabing biglang nawala si Yang Jai. Nag-alala si Su Jin at tumakbo pa uwi para hanapin ang kasin. Sa daan, hinila siya ng grupo para sumali sa isang lottery game. Walang magawa, sumali na lang si Su Jin at hindi inaasa. Ang premyo ay isang delivery van, katulad ng unang pagkikita nila ni Yang Jai. May sticker sa van na nagsasabing pumunta sa tamang oras sa destinasyon. Minaneho ni Su Jin ang sasakyan ayon sa mga direksyon sa daan. Ang destinasyon ay ang amusement park, kung saan nag-date noon sina Su Jin at Yang Jai. Biglang lumitaw si Yang Jai. Unti-unti niyang ikinuwento ang mga alaala nilang dalawa. Mula pagkabata, si Su Jin ang nakatakda para kay Yang Jai. Sa wakas, lumuhod si Yang Jai at nag-propose kay Su Jin. Labis na naantig si Su Jin at pumayag. Mahigpit silang nagyakap at naghalikan. Ang mga kaibigan nila ay dumating para batiin ang bagong kasal. Sumabog ang fireworks sa langit, tanda ng magandang kinabukasan. Ilang taon pagkatapos, nanganak si Su Jin ng kambal na lalaki at babae para kay Yang Jai. Kahit naging magulang na sila, nanatili ang kanilang pag-ibig tulad ng simula. Kaya natapos ang pelikula sa isang napakagandang wakas.